silent channel. Please don't skip the ads, at paki-like naman, share at subscribe mo na rin, salamat. Kabanata 171 Kabanata 170, tatlong tao na magkaharap, pangalawang update. Si Emperor An ay nasiyahan sa reaksyon ni Sumowo, tumalikod at tinitigan si Jingzi. Nasiyahan ka ba? Nasiyahan. Tumango si Jingzi, medyo nagulat. Ito ay naging isang simpleng bagay na magpadala ng isang prefect upang kumain ng isang kahon ng tanghalian. Tila ang kapangyarihan ay talagang isang magandang bagay. Nagulat ang mga iskolar sa ibaba matapos itong marinig. Ang eksenang ito ay orihinal na pagkakataon para kay Jingzi na guluhin si Wuyong. Hindi lamang siya nagtagumpay, ngunit personal na tinanong siya ni Andy kung siya ay nasiyahan. Masyadong halata ang kanyang intensyon na pakiusapan. Tila may nakita akong bagong bituin na malapit ng sumikat, na ikinaiinggit at ikinagulat ng mga tao. Labis na hindi komportable si Chen Jianen tungkol dito. Bakit lalong lumakas at lumakas ang mga taong kinaiinisan niya? Paano pa siya mabubuhay? Natapos na ni Zhou Xining ang pagsulat ng 4 na tula, at nakatitig kay Jingzi nang hindi kumukurap. Umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga larawan ng kanyang pagkabata, at hindi sinasadyang tumaas ang mga sulok ng kanyang bibig, na halos mawalan ng kaluluwa sa mga nakasilip sa kanya. Tanging sina Sumowo at Su Jinping lamang ang tumingin kay Jingzi na may puot at galit sa kanilang mga mata, na parang iniisip nila kung paano siya haharapin sa susunod. Sa oras na ito, nagpatuloy si Andy. Maaari ba akong magsulat ng tula? Okay. Wala nang matapang na alak. Wala na. Pagkatapos sabihin iyon, idinagdag ni Jingzi, orihinal ako ay iinom, ngunit ang sitwasyong ito ay biglang nag-trigger sa akin. Nakuha ko ang aking inspirasyon. Bukod pa rito, ang mga tula na isinulat ng ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay katamtaman lamang. Siya ay nakakasulat ng mas mahusay na mga tula nang hindi umiinom ng matapang na alak. Qi Junguang. Ngumiti si Emperor An, napakasarap ng bibig ng taong ito. At minsan medyo maganda ang sinasabi niya. Ang mga salita ni Jingzi ay pumukaw sa gana ng lahat. Kahit si Wang Yingqiu ay hindi napigilan. Siya ay lumabas at nakangiting sinabi, dahil si Mr. Jing ay may inspirasyon, maaari mo ring isulat ito at hayaan akong tikman ito. Okay, may-ari ng hardin. Wang Yingqiu. Lumapit si Jingzi kay Qi Junguang at umiling tulad niya, na nagpagalit kay Qi Junguang. Hey, gusto mo bang magsulat o hindi? Isulat mo, bakit mo ako hinihimok? Kung hindi mo kayang isulat, sabihin mo lang at itigil mo na ang pagpapanggap. Nang makitang galit na galit si Qi Junguang, hindi lang nagalit si Jingzi, ngunit medyo tuwang-tuwa, hindi naman sa hindi ako marunong magsulat, pero gusto kong magsulat kaya hindi ko alam kung aling kanta ang pipiliin ko. Hinarang ng pangungusap na ito si Qi Junguang. Kung marami kang iniisip, maaari mong isulat ang lahat ng ito. Gayunpaman, hindi ito kukuha ng mas kaunting oras. Tiningnan ni Zhou Xining si Jingzi na may banayad at mainit na mga mata, at ang kanyang boses ay magaan at basa. Ibang-iba siya sa malamig na iceberg kanina. Nang makita ito ng mga mahuhusay na tao, sila ay naiinggit at nausisa. Tanging ang mga nakakaalam ng inside story, tulad ni Andy at Bai Qingyuan, ay hindi nagulat. Kung tutusin, sila ay magkapatid na mahigit 10 taon nang hindi nagkita. Napaka-reserved na nitong kumilos ng ganito. Habang si Qi Junguang ay hinahangaan si Zhou Xining ng buong kasakiman, siya ay medyo hindi nasisiyahan at hindi nasisiyahan, Zhou Shiren, tama ba? Bakit hindi mo sinabi kung gaano karaming mga tula ang maaari mong isulat noong sumusulat ako ng mga tula ngayon? Iyon ay dahil. Sumulyap si Zhou Xining. Umiwas siya ng tingin kay Jingzi at bumalik sa dati niyang panlalamig, hindi mo ito maisusulat. Kung kaya mo itong isulat, sumulat ka na lang ng isa. Hindi nakaimik si Qi Junguang, gustong-gusto niyang sumigaw ng, kaya ko pa rin magsulat, pero ang aktwal na sitwasyon ay hindi na talaga siya marunong magsulat, at least hindi siya marunong sumulat ng tula na maihahalin tulad sa kanina lang. Kung magsulat pa siya, ipapahiya lang niya ang sarili niya. Pumikit na lang ako at walang masabi. Napansin din ni Jingzi na ang pagiging maamo ni Zhou Xining ay punong-puno ng mga anino mula sa kanyang pagkabata, kaya't pinamukha niya ito na madalas niyang gawin noong siya ay bata pa. Ang momentum na inilagay ni Zhou Xining sa isang tuwid na mukha ay agad na nasira. Ang kanyang ngiti ay kasing ganda ng isang bulaklak, at ito ay mabibighani sa buong bansa. Ang mga mahuhusay na tao sa paligid ay tumingin dito ng may pagkahumaling, ngunit natuklasan ng ilang matino na tao ang clue, bakit kakaibang tumingin si Zhou Shiren kay Mr. Jing. Lalo na si Chen Jianan, na nakakita ng eksenang ito ay napuno na naman ng selos. Ang pangalawang kapatid na babae ay parehong pangalawang kapatid na babae at hindi nagbago. Si Jingzi ay tumingin sa malayo at nag-isip, at naramdaman na ang kanyang mga naiisip noon ay medyo isip bata. Paano siya itinuturing ng pangalawang kapatid na babae bilang isang pusa o isang aso? Pero ngayong nandito na tayo, kailangan muna nating isulat ang tula bago tayo bumagsak sa negosyo. Kaya lumakad siya pasulong at biglang inabot ang kanyang kamay. Eto na ang alak.
Kinindatan ni Wang Yingqiu ang katulong na nakatayo, na agad na kumuha ng kaldero ng alak at nagsali ng baso kay Jingzi. Hindi uminom si Jingzi, ngunit itinaas ang kanyang baso sa langit, at nag-isip. Isang palayok ng alak sa gitna ng mga bulaklak, umiinom ng mag-isa ng walang anumang blind date. Itinaas ang salamin sa maliwanag na buwan, nakaharap sa anino, bumuo kami ng 3 tao. Ang buwan ay hindi marunong uminom, at ang anino ay sumusunod sa akin. Malapit ng malilim ang buwan, at ang musika ay dapat nasa tagsibol. Ako'y umaawit habang ang buwan ay nagtatagal, at ang aking mga anino sa pagsasayaw ay nakakalat. Nag-iibigan sila kapag gising, ngunit nagkakalat kapag lasing. Magkasama tayong maglalakbay magpakailanman, at magkikita tayo sa Miao Yunhan. Anong tula? Sigaw ni Emperor An. Tulad ng inaasahan kay Master Akon. Hindi naman sobra-sobra ang pagkapanalo ng first prize base lang sa tulang ito, di ba? Hindi naman dapat masyado. Si Mr. Jing ay isang mahusay na talento, napakalaking pagpapala sa Angguo. Paano magiging mas mahusay ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi kaysa kay Mr. Jing? Sa sandaling matapos si Jingzi sa pagbigkas, si Emperor An ang nanguna sa pagsigaw, at ang iba pang mga talento ay hindi rin nag-atubili na purihin siya. Bagamat mababa ang tingin ng mga literati sa isa't isa, sa harap ng ganap na lakas, walang sino man ang hindi pumupuri sa kanya. Impressed. Sa wakas ay naging masaya ang ekspresyon ni Emperor An. Sa kabaligtaran, ang mukha ni Qi Junhuang ay hindi gaanong maganda, at sina Sumo at Su Jinping ay nakadikit ang kanilang mga kilay sa isang sulok na hindi nakikita ng iba. Teifu Bai, Grand Scholar ng Dinastiyang Song, mangyaring magkomento. Kamahalan, tila hindi na kailangan pang magkomento, ang tulang ito ay higit na nakahihigit sa ibang mga tula sa usapin ng masining na paglilihi, tula, at katatasan. Mukhang buhay na buhay ang huling paglalarawan ng tulang ito, na nagsasabing, ang mga anino ay bumubuo ng 3 tao, ngunit ang mga tinatawag na 3 tao ay nag-iisip na si Ji. Jing lamang mismo. Ang pag-anyaya sa buwan at mga anino upang magsaya kasama siya ay talagang nagmumukha siyang mas malungkot. Ito ay talagang isang pambihirang pakikitungo. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit si Mr. Jing ay maaaring sumulat ng mga tulad na karanasan na mga tula. Masyadong halata ang mga komento nina Bai Qingyuan at Song Bian. Napagdesisyonan na ang kinalabasan ng unang kompetisyon. At si Zhou Xining ay sumusulat muli ng husto, na may nakasisilaw na liwanag sa kanyang mga mata, hindi niya inaasahan na ang maliit na batang lalaki na pinagalitan niya sa loob ng mahabang panahon, siya ay may ganoong talento sa tula. Mahilig siya sa tula noon, pero hindi niya akalain na ang kapatid niya pala ang marunong sumulat ng magandang tula. Naglakad si Wang Yingqiu sa mesa ng mga hurado sa tabi ni Zhou Xining at nakipag-usap sa kanilang 3. Pagkatapos humingi ng tagubilin kay Emperador An, pumunta siya sa harapan ng karamihan. Tumanggaw kay Jingzi, at pagkatapos ay tumingin sa lahat ng may ngiti, tapos na ang tula ni Master Jing, maganda man ito o hindi, pakiramdam ni Yingqiu na lahat ay nakapagdesisyon na. Susunod, ipahayag ni Yingqiu ang mga resulta ng promosyon. Teka. Magpapatuloy na sana si Wang Yingqiu nang maputol siya. Tumangala siya kay Jingzi sa tabi niya, pakiramdam na walang magawa. Kuya, nanalo ka, ano ginagawa mo? Biglang dumating ang inspirasyon, at tila hindi sapat ang isang tula. Magsusulat na lang ako ng isa pa. Chapter 172 ang kapatid ko ay katulad noong nakaraang taon ngayong gabi, 3rd update. Nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Ayon sa dati nilang pagkakaunawa sa Master Akon, sikat lamang siya sa 2 tula. Magaling din daw siya sa mga tula. Ngunit ang tula ni Jingzi na ngayon lang ay sumisira sa kanilang pangunawa. Ang mundo ng henyo ay talagang lampas sa kanilang imahinasyon. Lalo na noong isinulat niya ito ng toast, mas parang free expression. Hindi naging madali ang sumulat ng ganitong uri ng tula. Paano siya nagsulat ng isa pa sa isang kisap mata? Ang paghahambing ng mga tao sa isa't isa ay haantong sa kamatayan, at ang mga kalakal ay kailangang itapon, na ginagawang mas walang silbi. Kapatid, maghanap ka na lang at mag-iwan tayo ng paraan para mabuhay. Ngumiti si Zhou Xining at sinabing, okay. Nang makita ito, nakaramdam ng hindi komportable si Qi Junhuang. Napakamot siya sa kanyang leeg at sinabing, Zhou Shiren, hindi ka patas. Sumulyap si Zhou Xining sa kanya at minisyon sa kanyang puso, gustong magsulat ng tula ang aking zir. Not to mention 2 songs, even 10 songs and 100 songs, I agree. Kinakausap mo ba ako tungkol sa pagiging patas? Naiinis ako sa aking nakababatang kapatid, sino ang makakapigil sa akin? Sinabi ko na oo, at ito ay oo. Sa pagtingin sa matalim na tingin ni Qi Junhuang, napakasaya ni Emperor An, at kasabay nito ay naging interesado siya. Ngumiti siya at sinabing, gayunpaman, nanalo si Jingzi sa unang tula, at susulat siya ng isa pa. Hindi mahalaga. Kinaweyan niya ang kanyang kamay at sinabing, sumasang-ayon ako. Salamat, kamahalan. Iniyuko ni Jingzi ang kanyang kamay kay Emperor An, at pagkatapos ay inilipat ang kanyang mga mata kay Zhou Xining. Tila alam ito ni Zhou Xining, at ibinaba ang brush sa kanyang kamay nang hindi umiiwas.
Tumingin siya ng diretso sa kanya, maamo at emosyonal. Ngumiti si Jingzi, tumingin sa malayo, at nakangiting sinabi, ang gabi ng Mid-Autumn Festival ay ang gabi ng reunion. Nagkataon na nakasama kong muli ang mga dati kong kaibigan. Nakaramdam ako ng kung ano sa puso ko, kaya nagsulat ako ng tula lalo na. Alam ni Zhou Xining na ang matandang kaibigan ang pinag-uusapan. Sino, gusto kong isulat muli, ngunit pagkatapos ay naisip ko na hahayaan ko siyang isulat ito para sa akin mamaya. Sa oras na ito, mas mabuting pahalagahan ko ito. Natapos magsalita si Jingzi at nagsimulang magbasa ng malakas. Noong gabi ng ika-15 ng Agosto ng nakaraang taon, nasa tabi ako ng hardin ng aprikot sa tabi ng ilog Pangzhou. Noong gabi ng ika-15 ng Agosto ngayong taon, nasa harap ako ng puno ng Osmanthus sa Xianyuan. Nasaan ang bayan sa hilagang kanluran? Nakikita ko ang kabilugan ng buwan sa timog silangan. Nang umihip ang hangin kahapon, walang nakarinig sa akin, ngunit ngayong gabi ang aking kapatid na babae ay tulad ng bawat iba pang taon. Matapos marinig ang huling salitang, ate, ang mukha ni Zhou Xining, na nakangiti pa rin, ay biglang napuno ng kalungkutan. 12 taon na tayong hindi nagkita, at hindi pa natin hinangaan ang Mid-Autumn Moon. Paanong hindi tayo matitinag sa mga alaala ng nakaraan? Nang may luha sa kanyang mga mata, dumura siya sa kanyang puso. Ang munting bastos na ito. Bilang isa sa iilang tagaloob sa looban, medyo naging emosyonal si Emperor An matapos marinig ang tulang ito. Mahigit 10 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Ang kanyang dating mapagmataas na mga ministro ay pumanaw, ngunit ang kanyang anak ay lumaki na at handa ng magmana ng kanyang mantle. Gumagalaw ang momentum. Pagkatapos ay tinawag si Zhou Xining, Zhou Shiren, mangyaring magkomento sa dalawang tula na ito ni Jingzi. Tumayo si Zhou Xining, hindi umaalis kay Jingzi ang kanyang mga mata. Kung walang kaharap, siguradong susunggaban siya nito, di ba? Kung pag-uusapan lang natin ang mga tula mismo, ang una ay malinaw na mas mahusay kaysa sa pangalawa. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ay tumango. Ang una ay mas mahusay kaysa sa pangalawa sa bawat aspeto. Ngunit binago ni Zhou Xining ang paksa, pero pinili ko ang pangalawang kanta. Gaya ng inaasahan sa kapatid niya, medyo kamukha niya ito. Naisip ni Jingzi. Nagulat din ang iba, can you be so willful if you are beautiful? Tila, ito ay talagang gumagana. Ngumiti si Andy, iba-iba ang nakikita at nakikita ng lahat. Ito ay hindi nakakagulat. Bukod pa rito, ang pinakamahalagang bagay sa pagsulat ng tula ay dapat na tula, at ang mga komento ni Zhou Shiren ay hindi makatwiran. Tapos dagdag pa niya. Sinabi, pagkatapos ay muling irerango ni Zhou Shiren ang mga gawa sa pulong ng tula ngayon, at pagkatapos ay ayusin ang promosyon. Tumango si Zhou Xining, isinulat ang listahan, at ibinigay kay Wang Yingqiu. Nakangiting kinuha ito ni Wang Yingqiu, sinulyapan ito, at medyo nabigla, ngunit binasa pa rin niya ito. Ang kompetisyon sa tula ngayon, mayroong kabuuang 5 tula na maaaring sumulong, at sila ay. Nang matapos niyang basahin, nagkagulo ang mga tao. Lumalabas na nirerango ni Zhou Xining ang mga tula ni Jingzi sa una at pangalawa, kung saan ang Qi Junhuang, Zhou Jiwei at Chen Jianan ay pumangatlo, ika-4 at ika-5 ayon sa pagkakabanggit. Para naman kay Song Jimao, siya ay talagang pinababa ng isa pang tula ni Jingzi. Bagamat gusto niyang si Song Jimao ang marango sa ikatlong pwesto sinadya niyang natalo, ngunit hindi matanggap ni Xu Jinping ang pagkatalo sa paraang hindi man lang siya makasulong sa unang round. Kamahalan, ito ay hindi patas. Bakit ang unfair? Ang promosyon na ito ay dapat para sa 5 tao, hindi 5 tula. Sigaw ni Xu Jinping, pinandilatan si Zhou Xining. Walang pakialam si Zhou Xining at mahinahong sinabi, ako ang nagtakda ng mga patakaran. Kung sasabihin kong okay lang, okay lang. Kaya nangingibabaw. Ang isang grupo ng mga mahuhusay na tao ay agad na naakit sa mga salita ni Zhou Xining, habang si Xu Jinping ay hindi nakaimik matapos tanggihan. Nang magsasalita pa sana siya, binigyan siya ni Emperor An ng masamang tingin. Lahat ay naaayon sa mga salita ni Zhou Shiren. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Ang pangungusap na ito ay sinabi sa pamamagitan ng pagtingin kay Song Jimao. Si Song Jimao ay tumayo sa kawalan ng pag-asa, kamahalan, ang mga karaniwang tao ay walang pagtutol at kusang umalis. Kahit na ang Crane Tail ay umusad sa susunod na round, malamang na siya ay maalis, at walang gaanong pagkakaiba. Sa kabaligtaran, ang saloobin ni Zhou Xining sa kanya ang naging dahilan upang tuluyang sumuko si Song Jimao. Gusto na lang niyang umalis sa malungkot na lugar na ito at umuwi para magpagaling. Kung ganoon ang kaso, kung gayon. Kamahalan, paano na lang ako sumulat ng 3 pang tula, upang ako'y umasenso ng mag-isa at hindi na dumaan sa ikalawa at pangatlong patimpalak. Ang oras ng bawat isa ay mahalaga, kaya't ang lahat ay makakauwi sa kani-kanilang tahanan. Hanapin ang isa't isa. Nagulat ang lahat. Kailan naging kasing dali ng pagbili ng mga pamilihan ang pagsulat ng tula? Kung sinabi ito ng iba, iisipin nila na nagyayabang ito, ngunit nang lumabas ito sa bibig ni Jingzi, naisip nila na ito ay talagang kahanga-hanga. Ngayon, naramdaman ni Emperor An na sigurado siya sa tagumpay, ngunit hindi madaling umalis sa palasyo.
Gabi noon ng Mid-Autumn Festival. May sakit ka ba kung babalik ka ng napakaaga? Nasa limelight siya, pero hindi pa ako nakontento. Sa mas malalim na antas, umaasa si Emperor An na kapag lumibot siya sa lungsod, matatalo ni Jingzi si Chi Junguang sa harap ng mga tao ng Jingzhou at masiraan siya ng mukha sino ang gumawa sa kanya ng napakayabang at dominante noon. Talunin siya ngayon, ano ang silbi ng paglalaro? Kaya't sinulyapan niya si Jingzi at sinabing, manahimik ka. Oh! Ngunit si Chi Junguang ay tila labis na nainsulto at sinabi sa malakas na boses, hindi, kamahalan isang emperador. Ay pangako mo sa kanya. Gusto kong makita kung mabubuhay pa siya. Sumulat ng 3 tula. Kahit na siya ay isang henyo, imposible para kay Chi Junguang na magsulat ng 5 tula ng sabay-sabay. Ayaw mo bang magpakitang gilas? Pagkatapos ay gagawin ko ito para sa iyo. Gusto kong makita kung saan mo ilalagay ang iyong mukha kapag nabigo kang magpakitang gilas. Ayaw pumayag ni Emperor An at iwagayway na sana niya ang kanyang kamay nang makita niya si Jingzi na nakatingin sa kanya na nagmamakaawa. Sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin, okay, Jingzi, mangyaring sumulat ng ilan pang mga kanta. Pagkatapos marinig ito, natawa si Jingzi at kahit na walang tigil na sinabing nakatingin kay Chen Jianan, agad na nakaramdam ng hindi maipaliwanag na lamig si Chen Jianan, bakit parang may masamang intensyon siya sa kanya. Kabanata 173 Hindi gusto ni Chen Rou ang alak, ika-4 na update. Unang tula na isinulat ni Jing Zijia, ay ang, Drinking Alone Under the Moon, ni Li Bai. Ang tulang ito ay nahahati sa 4 na tula. Nabasa ko lang ang isa sa kanila, at may 3 tula pa na kasunod. Ang unang tula ng tulang ito ay higit na naglalarawan sa buwan, at ang natitirang mga tula ay kadalasang naglalarawan ng alak. Ngumiti si Jingzi at naglabas ng napakaliit at katanji tanging bote mula sa kanyang damit, binuksan ng takip, humigop, at pagkatapos ay nakaramdam ng labis na pagkalasing at kasiyahan. Dahil may banayad na simoy ng hangin sa bakuran, sa sandaling binuksan niya ang takip, ang bango ng matapang na alak sa bote ay umalangaw, at ang mga taong nakatayo sa tabi niya ay naamoy iyon. Ang amoy ng alak ay napakalakas. Pagkasabi nito, naisip niya ang mga alingaw noon na kailangang uminom ng matapang na alak si Mr. A. Kun para makapagsulat ng lyrics. Ito ay malakas na alak. Ngumiti si Jingzi, eksakto. Di ba sabi mo wala kang dalang matapang na alak? Tahimik na sabi ni Andy habang nakatitig sa kanya. Napakamot ng ulo si Jingzi, kamahalan, patawarin mo ako. Ito ang unang pagkakataon para sa mga ordinaryong tao na lumahok sa ganoong malaking pulong ng tula. Kinabahan ako at nakalimutan ko ito. Makapal ang balat mo na parang city wall, kinakabahan ka ba? Hahamulto lang ang makapaniwala. Ngunit isang matamis na tawa ang nagmula sa screen. Si Sumo-chan sa loob ng screen ay mabilis na tinakpan ang kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanliit sa crescent moons, mababaliw talaga ng lalaking ito ang kanyang ama. Pagkatapos tumawa ni Jingzi, nagsimula siyang magsalita, ang matapang na alak na ito mula sa pamilya Zhang ay talagang kamangha-mangha. Kung magsusulat ako ng 2 tula sa isang araw, kailangan kong sakupin ang utak ko. Ngunit ngayon, isang higop lang ang iniinom ko, at ang mga pag-iisip ay dadaloy mula sa iyo. Ang mga iskolar na nakakita ng gayong, mga himala, sa Waxian Garden ay madalas na tumango, habang ang mga hindi pa nakakita nito ay bahagyang tumango, na gustong masaksihan ito ng kanilang sariling mga mata. Bilang resulta, si Jingzi ay sumuray-suray na parang lasing, at mahusay na nagbasa. Kung ang langit ay hindi mahilig sa alak, ang mga bituin ng alak ay wala sa langit. Kung ang lupa ay hindi mahilig sa alak, walang mga bukal ng alak. Sa sandaling lumabas ang 2 pangungusap na ito, ang lahat ay natigilan. Nagulat ang lahat sa papuri ng alak sa tulang ito, lalo na ang Andy. Mula noong sinaunang panahon, ang masarap na alak at tula ay isang perpektong tugma. Ang kagustuhan ni Emperor An sa tula ay kitang-kita sa kanyang pagmamahal sa masarap na alak. Kaya naman nang marinig niya na si Jingzi ay maaaring magtimpla ng matapang na alak, iminungkahi niya ang ideya ng royal business. Ang pagtulong kay Jingzi ay sa isang banda, ngunit ang pagbibigay kasiyahan sa sarili niyang pangangailangan para sa mga espiritu ang pangunahing dahilan. Sa korte, minsan ay pinayuhan siya ng maraming ministro na ang alak ay isang lason na tumagos sa bituka at hindi dapat lasing ng matagal, na kanyang kinutya. Ang 2 linya ng tula ni Jingzi ay nagpapahayag lamang ng kanyang damdamin, at agad siyang pumalakpak at pumalakpak. Ngunit si Jingzi ay tila hindi naapektuhan at nagpatuloy sa pagbabasa. Kapwa ang langit at lupa ay mahilig sa alak, at ang pag-ibig sa alak ay karapat-dapat sa langit. Narinig ko itong kasing linaw ng pantas, at kapag bumalik ako sa tao, ito ay kasing putik ng pantas. Dahil lasing na ang pantas, bakit humingi ng mga Diyos? Anong tula? Anong alak? Tila dahil sa tagpuan ng tulang ito, lahat ng mga mahuhusay na tao ay kinuha ang kanilang mga baso ng alak, at ang plain turbid wine ay nahulog sa kanilang mga lalamunan at naging masarap. Sa oras na ito, ang Poetry Society ay itinulak ni Jingzi sa isang maliit na takbo, at ginamit din niya ang pinakamakapangyarihang 2 pangungusap upang gumuhit ng perpektong wakas sa kalakaran na ito. 3 tasa ang humahantong sa kalsada, at ang labanan ay humahantong sa kalikasan.
Ngunit kapag natikman mo na ang lasa ng alak, huwag mong ipasa sa mga matino. Nang matapos magbasa si Jingzi, natahimik ang pulong ng tula, at pagkatapos ay isang napakalaking palakpakan ang sumambulat. Kung ang unang tula ay naglalarawan din sa buwan at medyo nauugnay sa mga tula sa Mid-Autumn Festival, ito ay walang kinalaman sa Mid-Autumn Festival o Full Moon. Ito ay mas katulad na ito ay isinulat upang magrekomenda ng alak. Ngunit ang gayong tula lamang ang nakakuha ng pagkilala sa lahat, walang iba kundi dahil napakaganda ng kalidad ng tulang ito. Sa pagtingin sa lasing na hitsura ng lahat, parehong nasiyahan sina Emperor An at Jingzi. Ngumiti si Emperor An at nagtanong, Teifu Bai, Grand Scholar ng Dinastiyang Song, paano mo gusto ang tulang ito? Huminga ng mahabang hininga si Bai Qingyuan at may damdaming nagsabi, noon, si Xiang Shujing ang kanyang talento sa panitikan ay medyo mataas, ngunit hindi inaasahan na ang kanyang mga inapo ay mas mahusay kaysa sa iba. Talagang nakakainggit. Marahil iniisip ang kanyang walang anak na sitwasyon, naramdaman ni Bai Qingyuan ang kalungkutan sa kanyang mukha. Nagtanong si Song Beiyan, kamahalan, ito ang Mid-Autumn Festival Poetry Festival, ngunit ang tula na isinulat lamang ni Mr. Jing ay tila walang kinalaman sa Mid-Autumn Festival. Ito ay tila isinulat para sa alak. Wala ba sa paksa? Ang ilang mga taong napupuot kay Jingzi, halimbawa, sina Chen Jianan, Su Jinping at iba pa ay hindi napigil ang tumango nang marinig nila ito. Si Zhou Xining, na palaging kalmado, ay puno ng fighting spirit sa sandaling ito. Tumayo siya at sinabing, mula noong sinaunang panahon, ang pag-inom habang hinahangaan ang buwan sa Mid-Autumn Festival ay naging isang hindi nakasulat na tradisyon. Paano magiging off-topic si Mr. Jing kapag nagsusulat siya tungkol sa alak? Kahit sino pwede sabihin, pero ako kuya, hindi talaga gumagana. Medyo napahiya si Song Beiyan, ngunit naiiling na lamang niya ang kanyang ulo nang walang magawa, okay, ang sinabi ni Zhou Shiren ay talagang makatwiran. Ang mga tula ni Mr. Jing ay nagpapahiya sa mga nakabababang opisyal. Array. Bachelor Lian Hanlan lahat sila ay personal na umamin na hindi sila kasing galing ni Jingzi, at lahat ng mga mahuhusay na tao ay parang nakainom sila ng gamot na at nagkaroon ng orgasms kaagad. Ngumiti si Emperor An at tumingin kay Qi Junhuang, ikatlong prinsipe, ano sa palagay mo ang tulang ito? Ang pinakamasakit na bagay sa mundo ay ang masampal sa mukha at pagkatapos ay bunutin para ipakita sa publiko sa isang iglap. Sinabi ni Qi Junhuang na, okay, nang mahina, ngunit ang kanyang pagdududa tungkol sa mga espiritu ay naging mas malalim. Kung makakompose siya ng isa o dalawang kanta, ito ay dahil sa pagkakataon. Kung kaya niyang mag-compose ng napakaraming kanta ng sunod-sunod, kailangan niyang maging curious. Maaari ko bang tanungin si Mr. Jing, uminom ka ba talaga ng matapang na alak upang magsulat ng isang tula? Sumulyap si Jingzi sa kanya at naisip na hindi siya marunong mag-advertise, kaya narito ang isang katulong. Ngumiti siya at sinabing, natural iyon. Matapos marinig ito, si Qi Junhuang ay puno ng pananibik sa mga espiritu. Napangiti din si Emperor An at sinabing, hindi ko akalain na ang matapang na alak na tinimplahan mo ay napakaganda. Kapag natapos na ang pulong ng tula, bilasan mo at ipadala ito sa palasyo. Gusto kong matikman. Bahagyang sumimangot si Sumochan sa likod ng screen. Iniinom ito ng kanyang ama tuwing weekdays. Ang mga taong umiinom ng alak ay kadalasang nalalasing, ngunit kung umiinom sila ng matapang na alak. Sa kasabihan, ang kaunting inumin ay magpapasaya sa iyo, ngunit ang pag-inom ng marami ay makakasama sa iyong kalusugan. Kahit na ang matapang na alak ay mabuti, ang iyong kamahalan ay hindi maaaring maging sakam. Pagkatapos sabihin ito ni Jingzi, tuwang-tuwa si Sumochan at kaagad niyang sinabi, pare, kahit si Mr. Jing ay nagsabi nito. Kahit na may malakas na alak sa hinaharap, hindi ka maaaring maging sakam. Ngayong nagsalita na si Mo Chen, paano pa ako mangangahas na maging sakam? Haha, nakikita ang eksena. Natuwa ang lahat, at malungkot na sinabi ni Emperor An, ngunit napakaraming matapang na alak. At sobrang hindi komportable na panuurin at inumin lang ito. Agad na sumagot si Jingzi, kamahalan, ang matapang na alak ay napakahalaga, at ang kamahalan ay hindi maaaring uminom ng labis, kaya bakit hindi uminom ng higit pa? Hayaang ibenta ng Zhangja Liquor ang alak sa inyong mga mahuhusay na tao. Kung mayroon kang malakas na alak, maaari kang magsulat ng maraming mas mahusay na mga tula kaysa sa akin. Nang marinig ito ng lahat, agad silang humingi ng tulong, sana ay payagan ito ng iyong kamahalan. Nakikinig sa mga hanggal na pakiusap ng lahat, at ang malabong ngiti ni Jingzi na nakasabit sa kanyang mga labi, umiling si Andy, iniisip na ang mga hanggal na ito ay ginagamit lahat bilang sibat ni Jingzi at hindi nila ito namalayan. I'm afraid na planado na niya ito simula nang isulat niya ang una niyang tula, di ba? Mula sa puntong ito, ang pagsulat ng tula ay peke, ngunit ang pagbebenta ng alak ay totoo. At hindi siya nasisiyahan sa maharlikang negosyo, naghahanda na rin siyang buhayin ang Zhangja Winery at kumita ng pera mula sa mga karaniwang tao. Napakatapang ng lalaking ito. Kabanata 174 na Boy Kung Fu, unang update. Ngayong gabi, may mga taong nagmamalaki at may mga nadidismaya.
Ang mapagmataas na tao ay si Jingzi, ngunit maraming mga taong bigo. Ngunit ang lahat ng mga bigong tao ay malamang na sanhi ng Jingzi. Kung ang lahat ay bibigyan ng espada, si Jingzi ay sasaksakin sa isang salon. At hindi akalain ni Xu Jinping na siya, isang soy sauce party na sumunod kay Sumoyan sa palabas ng tula, ay mauuwi sa malaking problema. Napag-alaman na si Emperor An, pagkatapos makinig sa kahilingan ni Jingzi, ay hiniling kay Xu Jinping na ibalik ang Zhangja Winery sa Zhangja nang walang sinasabi. Ngayong gabi, itinuring ni Jingzi si Emperor An bilang isang iskolar, at si Emperor An ay natural na gustong gantihan siya bilang isang iskolar. Kahit na nag-aatubili si Xu Jinping kung tutuusin, gumastos siya ng totoong pera sa pagbili ng Zhangja Winery, ngunit napakalakas ni An Dailong para masaktan, kaya pumayag lang siya sa kahihiyan, at lahat ng hindi kasiyahan at sama ng loob ay naipasa kay Jingzi. Nasiyahan ka ba? Nasiyahan, salamat ka mahalan. Ang negosyo ng alak ay lubhang kumikita. Bagamat maganda ang negosyo ng hari, nawalan ito ng kasiyahan sa pagnenegosyo. Mula nang banggitin ito ni Zhang Zuoxian kagabi, kinakalkula na niya ang sitwasyon ngayon. Kaya lang, lampas sa kanyang imahinasyon ang nakakapreskong level ni Andy. Nang marinig niya na binawi ang tindahan ng alak, si Zhang Xiaoyu ang unang sumugod kay Jingzi, niyakap ang braso nito na may luhang umaagos sa kanyang mukha. Master, salamat. Ang tagpo ng pagmamahal nilang sa kanyang asawa ay naging dahilan ng pag-iyak at pag-ungol ng lahat. Hindi nila maiwasang mainggit kay Jingzi. Siya ay napakatalino at maganda, at nagawa niyang yakapin ang kagandahan pabalik sa huli. Ito ang pangarap ng maraming iskolar. Malapit nang sumabog si Xu Jinping sa galit. Ang tindahan ng alak ay kinuha, at ang babaeng nagustuhan niya ay bumaling sa kanyang kaaway. May mas masahol pa ba sa kanya sa mundong ito? Naghinala siya nang marinig niyang sinabi ni Zhang Xiaoyu na pinsan niya si Jingzi. Tama pala siya. Hindi niya ito pinsan, kundi kapatid ng kanyang manliligaw. Tahimik na naglakad si Xu Jinping papunta sa sulok at bumulong ng ilang tagubilin sa isang subordinate. Pagkatapos ay bumalik siya sa likod ni Su Moyan at tumingin kay Jingzi na may malungkot na mga mata. Ang eksena ni na Jingzi at Zhang Xiaoyu na, fucked up, ay malinaw na makikita ni Zhou Xining, na nakatayo mismo sa harap nila. Parang biglang inagaw ang kanyang pinakamamahal na laruan, si Zhou Xining ay balisa, malungkot, at galit. Halatang, kapatid ko siya. Ilang taon ko na siyang hindi nakikita at hindi pa ako nakakalapit para yakapin siya. Bakit mo siya niyakap? Kung walang tao sa paligid, natatakot siyang masagasaan niya, itulak sila palayo, at hilahin pabalik ang kanyang kapatid. Ngunit si Emperor An, Prince at iba pa ay nasa paligid, kaya hindi siya makagalaw. Nakatitig lang siya kay Zhang Xiaoyu ng malapitan, kasing lamig ng lamig. Palaging nararamdaman ni Zhang Xiaoyu na may mali. Nang tumingala siya, nakita niya ang malamig na mga mata ni Zhou Xining. Hindi niya maiwasang manginig at hindi niya malay na binitawan ang braso ni Jingzi. Agad na bumalik sa normal ang mga mata ni Zhou Xining. Nakahinga ng maluwag si Zhang Xiaoyu, at saka ngumiti ng mapait, bakit hindi niya nakilala ang malamig at magandang fairy girl na iyon noong kasama niya ito, o ang maganda at mabangong si Zhou Shiren ngayon. Hindi siya masama noong una, ngunit sa harap ng 2 taong ito, agad siyang nakaramdam ng hiya. Mr. Jing, gusto mo bang ipagpatuloy ang pagbuo ng tula ngayon? Mabilis na tanong ni Zhou Xining, sa takot na ang kanyang kapatid ay mabigla muli ng babae. Ngunit ikinaway ni Jingzi ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, wala na. Wala na. Nagulat ang lahat. Hindi ba sila pumayag na sumulat ng 3 magkasunod na tula para malaman ang kalalabasan? Kahit mahirap, masaya silang masaksihan ang milagro. Nakangiting itinuro ni Jingzi si Zhou Jiwei, si Young Master Zhou ang magaling kong kapatid. Sana makausad ako sa final round kasama ang kapatid ko at sumabay sa boat trip para magsulat ng lyrics. Hindi ba't napakaganda? Sa kasalukuyang ranggo, si Jingzi ay eksklusibo sa tuktok. Sa nangungunang 3, pang-4 si Qi Junguang, at pang-5 si Zhou Jiwei. Kung magsusulat siya ng isa pang kanta, maaalis si Zhou Jiwei. Hindi nakinig si Zhou Jiwei at agad na lumapit upang magpasalamat, si Brother Jing ay isang tunay na ginoo. Si Brother Jing ay isang kapatid na nakilala ko, si Zhou. Si Jingzi ay walang alinlangan na ang pinakanagniningning na bituin ngayong gabi, at kung siya ang magkukusa na banggitin ang kanyang sarili, Emperor An will looking at him differently ay tiyak na malaking tulong sa kanyang karera sa hinaharap. Nabigo si Zhou Ji na maunawaan ang mabuting hangarin ni Jingzi, kaya taos-puso siyang nagpapasalamat. Ngumiti si Jingzi at tinapik ang balikat niya, sa isip-isip niya, ngayon alam na niya na hindi lang ako nagyayabang, ang galing-galing ko talaga no. Nang marinig ni Emperor An na sinabi ni Jingzi na hindi niya itutuloy ang pagsusulat ng mga tula, bagamat hindi pa rin natapos ang kahulugan, iyon mismo ang gusto niya, at tumanggo siya kay Wang Yingqiu. Ngayong natukoy na ang mga ranggo, anyayahan natin si Mr. Jing, ang ikatlong prinsipe at si Mr. Zhou na sabay na pumasok sa hardin at lumahok sa ikalawang kompetisyon ng kaligrapya. Ha, halatang hindi ka marunong magsulat, bakit ka nagpapanggap? Malamig na bumantong hininga si Qi Junguang at iginulong ang kanyang manggas. Mabilis siyang humakbang patungo sa hardin, dahilan para ituro ng iba ang kanyang likuran at sinabing hindi niya makakain ng mga ubas at sinabing maasim ang mga ito.
Ngunit ngumiti lang si Jingzi, ipapaalam ko sa iyo mamaya kung maisusulat ko ito o hindi. Ang malas ay si Chen Jianan. Siya ay pang-apat sa simula at walang problema sa pagsulong. Nang isulat ni Jingzi ang kanyang pangalawang tula at inalis si Song Jimao, naging ikalima siya at maaaring umabant. Ngunit si Jingzi ay nagkataong sumulat ng isa pang kanta, hindi hihigit, hindi bababa, at direktang inalis siya. Nasira din ang orihinal niyang plano pagkatapos ng promosyon. Oo naman, sinadya ang tingin sa akin ngayon. Si Chen Jianan ay nakatayong mag-isa sa kumakaluskos na hangin ng taglagas, walang nakapansin, at siya ay nag-iisa at nag-iisa. Pagpasok sa bulwagan ng Wakshan Yuan, naging mas maliwanag ang lahat. Gusto ni Zhou Xining na magantala ng ilang beses at bamulong ng ilang salita kay Jingzi, ngunit napakaraming tao ngayong gabi at walang pagkakataon. Maya-maya, naisip ko, ngayong nakarating na siya sa Jingzhou, natatakot pa ba siya na hindi siya magkaroon ng pagkakataon? Pero masama kung ibunyag niya ang kanyang relasyon sa harap ng maraming tao at pagchichismisan siya ng mga tao. Pagkatapos magdesisyon, huminahon si Zhou Xining at naghanda na maghintay hanggang matapos ang pulong ng tula bago makilala si Jingzi. Matapos mahanap ng lahat ang isang lugar upang manirahan, si Wang Yingqiu ay naglagay ng 3 mesa sa open space sa ilalim ng hagdan. Ang bawat mesa ay natatakpan ng papel, tinta, panulat at inkstones. Mayroon ding mga babaeng disipulo mula sa panlabas na silid ng Wakshan Yuan na nakatayo sa isang tabi, naghihintay. Ang pagiling ng tinta ay nagdaragdag ng halimuyak sa mga pulang manggas. Mga ginoo, magkakaroon na tayo ng pangalawang kompetisyon sa pulong ng tula ngayon, na ang kaligrapya. Maaari kang sumulat ng anumang mga tula na pinakamahusay na nagpapakita ng iyong personal na kaligrapya, o isulat ang mga tula na iyong isinulat, at pagkatapos ay magkomento ang 3 hurado. Marahil ay nabigla siya. Sa sandaling matapos magsalita si Wang Yingqiu, si Qi Junguang ang unang lumapit sa mesa, kinuha ang brush na iniabot ng kasambahay, itinuon ang kanyang enerhiya, at inindayog ito ng buong katalinuhan. Nahulog sa on paper ang 7-character quatrain na sinulat niya lang. Ang salitang ito, ay napakahusay. May nagkukumpulan at sumigaw. Mukhang ang galing ng isang lalaki. At ito ay kasanayan ng isang batang lalaki na siya ay nag-practice ng higit sa 10 taon. Nabalitaan ko na natalo pa niya ang sarili niyang guru at ang Imperial Master ng Nanchi. Mukhang hindi nakakagulat na kaya niyang sumulat ng napakagandang sulat kamay. Kaagad pagkatapos, mas maraming tao ang nagtipon sa paligid at namangha sa kaligrapya ni Qi Junguang. Mula nang lumitaw si Jingzi, si Qi Junguang, na patuloy na tinamaan, sa wakas ay nakaramdam ng pagmamalaki ng isang beses, at sa wakas ay naging malinaw ang kanyang kalooban. Tumangala siya kay Jingzi na may mapagmataas na ekspresyon. Kabanata 175 Homemade Calligraphy, ikalawang update. Sa 3 kompetisyon, si Qi Junguang ay pinakatiwala sa kanyang kaligrapya sa isang ito. Nag-aral siya sa ilalim ng Imperial Master ng Southern Qi Dynasty at nagsimulang kumopya ng mga copybook bago siya makapagbasa. Sabi nga ng isang tao, siya ay tunay na bata mula pagkabata. Limitado ang enerhiya ng isang tao. Hindi siya naniniwala na si Jingzi ay bihasa sa tula at kaligrapya. Kaya't pagkatapos niyang isulat ang tula, bumalik siya sa kanyang upuan ng napakatahimik, pumikit at nagpahinga, naghihintay na makita si Jingzi. Hindi kinaladkad ni Zhou Jiwei ang kanyang mga paa at natapos ang pagsusulat ng 3 beses, 5 beses at 2 beses 5 beses. Kung ikukumpara, ang kanyang kaligrapya ay medyo miserable, na maunawaan. Mahina na ang writing style ni Jingzi. Medyo bihira na sa kanya ang maging bihasa sa tula. Mahirap talagang hilingin sa kanya na magsulat ng magandang kaligrapya. Kaya sa 2 natapos na magsulat, si Qi Junguang ang mas magaling, na may mas malaking ngiti sa kanyang mukha. Si Zhou Jiwei ay nasa mabuting kalagayan at hindi ito nalulumbay. Sa katunayan, labis siyang nasisiyahan na maka-advance sa ikalawang round, at para sa kanya, ang pinakamalaking gantimpala ngayon ay hindi ang pagsulong, kundi ang makilala ang isang kawili-wili at kahangahangang kapatid na si Jingzi. Pagkatapos magsulat, lumapit siya kay Jingzi at nakita niya itong nakatitig sa papel na bigas na nasa mesa at tulala na hawak ang panulat, kaya nagtataka siyang nagtanong, Kuya Jing, bakit ang tagal mong hindi natapos magsulat? Matapos marinig ito, lahat ng iba ay napabuntong hininga at naghintay. Sagot niya, dahil. Saglit na nag-isip si Jingzi, na medyo napahiya, masyado akong alam na kasanayan sa calligraphy, at hindi ako makapagpasya kung alin ang isusulat sa sandaling ito. Nag-thumbs up si Zhou Jiwei sa kanya, sa pag-aakalang akala ko, si kapatid na Jing, ay kahangahangang kaya ko lang ipagmalaki sa akin, ngunit sa harap ni Emperor An at ng napakaraming iskolar, ginawa ko itong muli. Brother Jing, piliin ang calligraphy na pinakamagaling mo at isulat ang pinakamahusay. Muling ibinuka ni Jingzi ang kanyang mga kamay, ngunit, magaling ako sa lahat ng bagay, at sino mang pipiliin ko ay mas magaling kaysa sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, ngumisi siya kay Qi Junguang. Natahimik si Zhou Jiwei at nagpasya na huwag na siyang hikayatin pa, hindi ko na siya makukumbansi sa ganitong paraan ng pagmamayabang. Ngunit si Qi Junguang ay nanunuya at sinabing sarkastikong, kung mayroon kang mga kasanayan, isulat ang mga ito.
Ano ang silbi ng pakikipag-usap lamang ng hindi nagsasanay? Umiling si Jingzi, bueno, dahil ang ikatlong prinsipe ang nagsabi nito, huwag mong sisihin ang aking mga nasasakupan sa pagiging walang awa. Haha. Patuloy ng inisyon si Qi Junhuang. Tumayo si Jingzi, pumikit at nakatulog. Maya-maya, bigla siyang nagmulat ng mata. Pagkatapos ay ilagay ang panulat sa papel. Ngunit kung ikukumpara kay Qi Junhuang, ang kanyang poster sa pagsulat ay kakaiba, at ang kanyang bilis ay napakabagal. Hindi siya mukhang veterano, pero medyo rookie. Si Qi Junhuang ay orihinal na gustong pumunta at tingnan, ngunit nang makita ang kanyang hindi pamilyar na hitsura, umupo siya pabalik habang siya ay nakatayo lang. Kung tutuusin, tulad nga ng hula ko, hindi siya marunong mag-calligraphy. Pagkatapos humigop ng tsaa, naroon ang matandang Diyos. Ngunit ang mga kakaibang tunog ay nagmula sa mga taong nakapalibot kay Jingzi. Kung hindi dahil sa ilang matatandang lalaki, siguradong mali ang iisipin ng isang tao kung binibigkas nila ang mga model na salita. Hey, Mr. Jing, ang mga karakter na ito ay may isang parisukat na hugis, tuwid na mga stroke, malakas at makapangyarihan, at mukhang komportable sila. Nabasa ko na ang mga libro ng mga pantas sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa ako nakakita ng ganitong uri ng font. Hindi ko alam. Ito ay tinatawag na regular na script. Ito ay isang uri ng kaligrapya na aking nilikha. Ito ay parisukat at tuwid at maaaring gamitin bilang isang modelo. Ito ay tinatawag na regular na script. Kung hindi mo pa nakikita, normal lang. Walang ingat na sabi ni Jingzi. Sariling font ito ni Mr. Jing. No wonder hindi ko pa ito nakita. Mukhang bata pa si Mr. Jing pero nakakagawa siya ng sarili niyang font. Sa ganoong husay, matatawag siyang master, di ba? Napabuntong hininga ang isang grupo ng mga tao. Hoy, ang karakter na ito ay napaka-scroll, na may mga lumilipad na dragon at phoenix. Malabo kong naiintindihan ang ilang mga salita. Tila ito ay Jingzhou. Agosto. Libo-libong bulaklak. May nagtanong, tinuro ang nakasulat sa rice paper na lumilipad na parang ligaw na damo. Ito ay cursive script. Ito rin ay sarili kong likha. May nakasulat na Agosto sa Jingzhou City, libo-libong bulaklak at araw ay parang brocade. Kahanga-hanga, kahanga-hanga. Kilala ko ang isang ito. Kahirapan at kalungkutan, mahusay na alak. 300 tasa. Kahit sobrang dami ng alak, walang kalungkutan. Ang tulang ito ay tila isinama sa 2 tula sa itaas, at ang mga tauhan ay patag, maayos at may slan posible bang si Jing ang lumikha nito. Ito ay tinatawag na opisyal na script, na mahigpit at kahanga-hanga ngunit nababaluktot at napakadaling magsulat. Tungkol naman sa 2 tula na ito, pareho silang tula sa naunang 2 tula, ngunit nahahati sa 4 na tula. Bilang graduate student sa Chinese department, alam ni Jingzi ang lahat ng uri ng font, at kinopya niya ang mga copybook ng iba't ibang malalaking pangalan, kaya hindi nakakagulat na may sulat niya ang mga ito. Kung ang mga liriko at tula ni Jingzi ay namamangha lamang sa mga talentong ito ng Jingzhou noon, ngayon ay humanga na siya sa kanila. Isa-isa nilang tinitigan ang 2 pang bagong tula na isinulat sa iba't ibang, likha ng sarili, at kasabay nito ay lubhang komportable at magagandang font na maaaring magpasikat sa kanila anumang oras, at patuloy na pinupuri ang mga ito. Hindi nakakagulat na sinabi ni Mr. Jing na si Mr. Chen ang pangalawa sa pinaka-talented na lalaki noon. Sa harap niya si Mr. Jing, sinong maglalakas loob na isipin na siya ang una. Ang tagapagsalita ay nagkataong nasa Waxian Garden kahapon. Natural, narinig niya si Jingzi na nagsabi kay Chen Jianan ng pangalawa sa pinakamatalentong tao. Ang pamagat ng talented scholar. Hindi ba? Si Mr. Jing ay karapat-dapat na maging numero 1 talento sa Yongzhou. Itanong mo lang kung hindi mo naiintindihan. Hindi ba taga Pangzhou si Mr. Jing? Matapos marinig ang pambabala ng mga tao, labis na nasiyahan si Jingzi sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nagdagdag ng isang pangungusap, Yongzhou at Pangzhou lang ba? Oo, dapat lang. Ang taong nagsalita ay tumingin sa paligid at nalaman na si Song Jimao, na hindi na-promote, ay umalis sa isang punto, at pagkatapos ay matapang na nagsabi, Mr. Jing ay pareho siya dapat ang numero 1 talento sa Jingzhou. Sa simula, hindi itinago ng iba ang kanilang mga opinyon, at lahat ng uri ng bahaghari na umutot ay dumating sa kanila. Sa wakas, may nagsabi, sinasabi ko sa iyo, nagkakamali ka. Siya ang pinakatalentadong tao sa Angguo. Casual siyang nagsulat ng 5 tula na maaalala sa mga susunod na henerasyon, at ang iba't ibang self-made na font ay may master quality. Ang pinakamahalagang bagay ay napanalunan din niya ang pagkakataon para makatikim sila ng matapang na alak, na nagpapataas ng imahe ni Jingzi sa puso ng lahat, at hindi siya maramo sa mga salita ng papuri. Kaya't sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay tumugon sa isa't isa. Ang pinakatalentadong tao sa Angguo. Ang pinakatalentadong tao sa Angguo. Nang makita ito, pinisil ni Jingzi ang kanyang kamay ng napakakumbaba, hindi, huwag. Tumigil. Si Qi Junhuang ay nakatayo sa gilid ng karamihan, nakikinig sa mga komento ng lahat. Habang nakikinig si Jingzi sa mga papuri, lalo siyang nagalit, at habang nakikinig siya, lalo siyang nagiging curious.
Ano sa lupa ang isinulat niya na maaaring gumawa sa kanila ng ganito? Posible bang ang lahat ng ito ay isang kahilingan na ginawa ng maaga? Sa tanong na ito sa isip, si Chi Junguang ay nakihalo rin sa masikip na tao at lumapit sa mesa. Noong Agosto sa Jingzhou City, libu-libong bulaklak ang namumulaklak na parang brocade sa araw-araw. Maraming kalungkutan, bagamat may kaunting alak, ang alak ay hindi magdadala sa akin ng kalungkutan. Nang makita ang dalawang pangungusap na ito, nahulog ang puso ni Chi Junguang. Nang makita niya na ang bawat linya ng tula ay nakasulat sa isang font na hindi niya kilala ngunit sobrang chic at maganda, siya ay nagpakawala ng isang sigaw sa kanyang puso at alam na siya ay ganap na nawala. Chapter 176 Hindi ako kasing galing niya. Ikatlong update. Umalis si Chi Junguang mula sa karamihan, nawala ng malay, at natisod pabalik sa kanyang upuan. Ang pagkawala ay hindi nakakatakot. Ang nakakatakot ay hindi niya mahanap ang kapintasan ni Jingzi. Hindi pa rin niya moari kung bakit napakahusay sa tula at kaligrapya ang lalaking nasa harapan niya na mas bata sa kanya. Tao ba yun? Si Emperor An ang hari ng isang bansa, kaya natural na hindi siya makapag-push up tulad ng iba, ngunit mas nakakaalam siya sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa papuri ng mga tao at pagkakita sa mapanglo na hitsura ni Chi Junguang. Mukhang nanalo na naman si Jingzi. Ngunit ano nga ba ang isinulat niya na maaaring makasira sa kumpiyansa ni Chi Junguang? Habang pinag-iisipan niya ito, lalo siyang na-curious, kaya tumayo siya anuman ang kanyang pagkakakilanlan, halika, tingnan ko kung ano ang isinulat ni Jingzi. Pagkasabi nun ay naglakad na siya paakyat. Nang makita ito ng lahat, agad silang gumawa ng paraan para kay Zhou Xining at sa prinsipe. Sumunod nang malapit si Sumoyan at naglakad papunta sa karamihan. Nang makitang nagkukumpulan ang lahat sa harapan, tumayo si Bai Qingyuan, huminto sa hindi kalayuan sa Sumowo, at sinabi sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig, kamahalan, pinakamabuting makipagkaibigan kay Jingzi. Kahit na hindi mo siya magawang kaibiganin, hindi nararapat na gawin iyon. Kaaway. Pagkatapos sabihin iyon, sinundan niya si Song Bian sa karamihan. Tumingin si Sumowo sa unahan at tumango. Ang lakas ni Jingzi ay lumampas sa kanilang mga inaasahan, lalo na ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak ni Jing Wenmao, na dahilan kung bakit siya nag-iimbot, kung siya ay maisasama, magagamit ba niya ang hindi nakikita at malaking kapangyarihan sa likod niya. Bigla, nakita niya si Sumoya na naglalakad at masayang nakikipag-chat kay Jingzi, at sumimangot siya, kung hindi mo siya makuha, sirain mo siya. Walang makakapidyo sa iyo sa iyong pasulong. Lumapit si Emperador An sa harapan at tiningnan ang dalawang tula na nakasulat sa magkaibang kaligrapya sa rice paper. Punong-puno siya ng lakas at hindi niya ito maibaba. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan sina Bai Qingyuan at Song Bian, magkomento. Sina Bai Qingyuan at Song Bian ay nagtingin ng mabuti sa isa't isa pagkatapos nilang pumasok. Nang marinig nila ang tanong ni Andy, nagkatinginan sila. Bukod sa pagkabigla, may higit pa sa kanilang mga mata. Malungkot at ayaw. Bumantong hininga, sinabi ni Bai Qingyuan, kamahalan, hindi makapagkomento si Wei Chen. Ha! Saglit na natigilan si Andy, bakit hindi ka makapagkomento? Dahil, mapait na ngumiti si Bai Qingyuan. Ayaw man niyang aminin ay kailangan pa rin niyang sabihin. Hindi ako kasing galing niya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong madla ay nagulat. Ang bigat ng mga salitang ito ay mas nakakagulat kaysa sa mga salita ni Song Bian na, nahihiya ako sa sarili ko. Pagkatapos ng lahat, si Bai Qingyuan ay isang tutor, at ang kanyang mga kasanayan sa panitikan ay maihahambing sa maraming mga master. Kung hindi, paano siya magiging guro ni Prinsipe Siang? Hindi man siya nagtagumpay, paano siya magiging judge ngayon? Kahit sinabi niyang, hindi ako kasing galing niya. Tila mula ngayon, ang pangalan ni Jingzi ay magiging matunog sa buong Anggo hindi, ang ikatlong prinsipe ng Southern Qi ay natalo ng labis, ang pangalan ni Jingzi ay dapat ding maging lubhang matunog sa Southern Qi. Pero tinatayang karamihan sa kanila ay napapagalitan. Si Emperor An ay lubos na nasisiyahan sa sagot na ito at muling tumingin kay Song Bian. Ang sagot ni Song Bian ay eksaktong kapareho ng sagot ni Bai Qingyuan. Hindi ako kasing galing niya. Hindi kasing ganda. Bilang si Jingzi, kaya natural na hindi siya makapagkomento. Hindi pinilit ni Andy ang sarili at tumingin sa huling judge, si Zhou Xining. Hindi ako kasing galing niya. Sinagot ni Zhou Xining ang parehong paraan, ngunit ang kanyang tono ay ibang-iba sa Bai Qingyuan at Song Bian. Hindi siya nag-iisa, ngunit may kaunting pagmamataas at pagmamalaki. Matapos marinig ito, tumawa si Emperor An at tumalikod para umalis. Bigla siyang tila may naisip, at pagkatapos ay nagutos, General Soy, tulungan mo akong alisin ang kaligrapyang ito, i-frame ito, at isabit ito sa bulwagan ng konseho. Oo, kamahalan. Matapos marinig ito, ang mga mahuhusay na tao sa paligid ay naiinggit kay Jingzi. Ang kanyang kaligrapya ay maaaring kolektahin ni Emperor An, at maaari niyang ipagmalaki ito sa mahabang panahon. Tapos umiling siya. Ang lakas ni Jingzi ay kasing ganda ng pagiging kahanga-hanga. Bakit kailangan niyang magyabang? Naunang bumalik si Andy sa kanyang upuan, at sumunod si Jingzi sa likuran, naghihintay ng panghuling resulta ng promosyon.
Sa oras na ito, lumakad si Sumoyan at tumayo sa harapan niya, na parang may sasabihin siya. Master Jing, mas mabuting maging sikat kaysa makilala siya. Mukhang nalilito si Jingzi. Hindi niya masabi kung si Prince Siyang ba ito o ang Crown Prince. Ibinuka niya ang kanyang bibig, hindi alam ang isasagot. Nagkataong sinundan siya ni Zhou Xining at pinaalalahanan sa mahinang boses, ito ang kanyang Royal Highness ang Crown Prince. Tumingin si Sumoyan kay Zhou Xining at ngumiti ng walang sinasabi. Mabilis na naglakad pasulong si Zhou Xining matapos siyang paalalahanan. Tutal, judge siya at kailangan niyang mag-note. Resulta. Ikinulong ni Jingzi ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, paano ko ito ipaparinig sa kamahalan? Ngumiti si Sumoyan, narinig kong madalas itong binabanggit ni Mo Chen. No wonder, mukhang may malapit na relasyon sina Sumo Chen at ang Crown Prince. Tama, kung hindi ay hindi ko nababanggitan ang sarili ko sa harap niya palagi. Pagkatapos ay medyo nahihiya niyang sinabi, kamahalan, iniisip ko kung para saan ako pinuri ni Prinsesa Mo Chen. Ngunit hindi mo kailangang masyadong maniwala dito, ang mga ito ay maling papuri lamang. Natigilan si Sumoyan, at pagkatapos ay nagsabi, hindi kita pinuri. Hindi mo ba ako pinuri? Nagmamadaling tanong ni Jingzi, ano ang palaging binabanggit ni Prinsesa Mo Chen tungkol sa akin? Lagi kanyang pinapagalitan. Halimbawa, pinagalitan kita dahil sa pagiging insansero, walang hiya, duwag, at duwag. Nakita kita ngayon at naramdaman kong hindi iyon ang nangyari. Kahit papaano ay napakatapang mo. Nang makita si Jingzi na mukhang nahihiya, inaliw siya ni Sumoyan, ngunit hindi mo kailangang maging masyadong malungkot. Madalas na pinapagalitan ni Mo Chen ang mga tao, hindi lang ang iyong sarili. Nang marinig ito, medyo gamaan ang pakiramdam ni Jingzi. Ngunit narinig muli ni Sumoyan na sinabi. Pero kailangan kanyang pag-alitan ng ilang beses araw-araw, at mukhang ikaw ang nauuna. Galit na galit si Jingzi, hindi ka lang ba niya tinitingnan, hindi ka ba niya pinapaalis? As for hate him so much nabuhayan ng loob si Andy nang bumalik siya sa kanyang upuan. Sinulyapan niya si Qi Junguang at nagtanong, ikatlong prinsipe, ano sa tingin mo ang kaligrapya ni Jingzi? Bagamat naisip niya na ang kanyang mga kasanayan ay mas mababa kaysa sa iba, bilang ikatlong prinsipe ng Southern Qi, si Qi Junguang ay hindi umamin ng pagkatalo ng personal at ibaba ang kanyang katayuan. Kung tama ang pagkakaalala ko, magkakaroon ng 3 round ng kompetisyon sa tulang ito. Kung sino ang manalo sa huli ay siyang tunay na mananalo. Ano ang halaga ng pagkapanalo sa isang ikatlong prinsipe, hindi isa, kundi 2? Lumapit si Jingzi, na galit matapos kulitin ni Sumoyan, at sinimulang harapin siya, inilabas ang lahat ng galit sa kanya. Natigilan si Qi Junguang sa una, at pagkatapos ay sinabing may pagkadismaya, paano kung manalo ka ng 2 laro? Nanalo ka ba sa kompetisyong ito? Para kang nanalo. Sinulyapan siya ni Jingzi nang may pang-aalipusta, at nagsisi, oy, maagang nalaman ko iyon, binibigkas ko ang 2 tula ngayon, at hindi man lang kita binigyan ng pagkakataong umabant. Tingnan natin kung maglakas loob ka pa ring magingay. Si Qi Junguang ay orihinal na gustong sumagot ng ilang salita, ngunit pagkatapos ay naisip niya ito, at sineseryoso niya ito. Sa lakas na ito, kung magpapatuloy siya sa pag-uusig, ito ay magiging mas katawa-tawa. Tahimik lang at hintayin ang huling eksena. Chapter 177, hindi kasing ganda mo, ika-4 na update. Nang makitang binubugbog ni Jingzi si Qi Junguang na walang imik, natuwa si Emperor An. Naisip niya na ang masasamang tao ay dapat parusahan ng masasamang tao. Kasabay nito, hindi niya maiwasang isipin na sa itaas ng korte, madalas din daw siyang naluluji ng mga ministrong may hawak na tunay na kapangyarihan. Kung may ganoong kalakas na lalaki na may matalas na dila sa paligid niya, mas magiging maayos ang sitwasyon, di ba? Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito, hindi ito maaaring mawala. Sinabi ng 3 judge na, hindi ako kasing galing niya, kasabay ng galit ni Qi Junguang, kitang-kita na ang resulta ng ikalawang kompetisyon. Sa ilalim ng mga tagubilin ni Zhou Xining, binasa ni Wang Yingqiu ang mga resulta ng promosyon, at pagkatapos ay tumingin sa kanilang 3, mayroon ba kayong anumang pagtutol? Ang tanging taong naalis ay si Zhou Jiwei. Ang lalaking ito ay naging fanboy mula nang makita niya ang pangalan ni Jingzi. Isang saglit ay sinabi niya na, napakaganda ng sulat kamay ni Kuya Jing, sa isang sandali ay sinabi niya na, tinuruan ako ni Kuya Jing ng cursive na pagsulat, bumalik ka sa Jingxi at tingnan kung paano ako magpapakitang gilas, at iba pang tulad ng mga paninirang puri, paano ka magkakaroon ng anumang pagtutol. Nang makita ito, ngumiti si Wang Yingqiu at nagsabi, kung ganoon, mangyaring maghintay ng ilang sandali para sa mga naka-advance, magpahinga muna tayo at saka sumakay sa bangka. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagkaroon ng hurrah, at ang maraming mga talento na nagtipon sa likod ng patio ngayon, ito ay agad na sumabog, at ang mga tao ay nagsiksikan na tumakbo palabas. Lumalabas na bagamat malaki ang bangka ay kakaunti lang ang makakasakay dito. Bilang karagdagan sa 2 finalist, mga miyembro ng maharlikang pamilya, 3 hukom, at ang host na si Wang Yingqiu, ang natitira ay ang mga babaeng disipulo mula sa panlabas na silid ng Waxian Garden at ang mga personal na gwardya na pinamumunuan ni Sui Shouyeren.
Ang isa ay may pananagutan sa pag-awit at pagsayaw, at ang isa ay responsable sa pagbabantay sa barko. Kaligtasan ng tao. Ang iba pang mga talento ay sumugod sa isang pulutong upang sakupin ang pinakakanais-nais na lupain sa magkabilang panig ng ilog, upang kapag dumaan ang bangka, maririnig nila ang mga liriko at musika na nagmumula rito. Sa isang iglap, ang likod na patio, na medyo masikip kanina, ay naging desyerto at desyerto. Tanging si Zhang Xiaoyu lamang ang nakatayo doon na mag-isa, nakatingin kay Jingzi ng may awa. Dahil sinabi niyang dadalhin siya nito para manood ng palabas sa tula, natural na gustong pumunta ni Jingzi at humingi ng awa kay Emperor An, kamahalan, ito si Zhang Xiaoyu, ang pinakamatandang ginang ng Zhangja Winery. Bangka. Sa oras na ito, may nagbukas sa sulok ng screen, at isang maliit na ulo ang sumilip, at pagkatapos ay tahimik na umatras nang walang nakakapansin. Your Highness, hindi ako kasing ganda mo. Nang makita si Sumochen na nanlilisik ang mga mata, napagtanto ni Gueji na mali ang kanyang nasabi at nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi, mas maganda ako kaysa sa iyo. Nako, hindi tama iyon, kaya lang. Hindi pa rin maganda. Si Sumochen ay hindi rin naniwala sa kanya. Iniangat niya ang kanyang sulok at tumingin sa labas, pagkatapos ay pinandilatan si Gueji, hindi ba ito maganda? Gaano pa ba kaganda ang gusto mo? Pero siya, lihim na sinabi, ang bastos na ito. Nang makita si Jingzhou Shining ay lubos na naiinis na si Zi ay talagang nakiusap kay Emperor An para sa isang babae, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi sinasadya. Hindi inaasahan ni Emperor An na si Jingzi ay isang madamdaming tao. Naisip niyang ayos lang na may sakay pang isang babae. Papayag na sana siya nang makita niyang hinayla ni Zhang Xiaoyu ang braso ni Jingzi at bangulong, hindi na kailangan, young master. Maari akong sumama sa iyo dito. Napakasaya na ni Xiaoyu. Si Xiaoyu ay uuwi na ngayon, at ang young master ay maaaring pumunta sa pulong ng tula ng may kapayapaan ng isip. Kontento na si Zhang Xiaoyu na maaaring makiusap si Jingzi kay Emperor An para sa kanyang sarili sa harap ng napakaraming tao, at ayaw na niyang maulit ito sa oras na ito. Impluwensya siya, magpaalam at maghandang umalis. Ngunit pinigilan siya ni Jingzi, gabi na, paano mo mapapaginhawa ang mga tao kapag bumalik ka bilang isang babae? Pagkatapos ay nakiusap siya kay Emperor An, kamahalan, maaari bang magpadala si General Sui ng bodyguard para pabulaykan siya? Naisip ni Emperor An. Pagkatapos, saglit na nag-isip, okay, by the way, magdadala ako ng ilang garapon ng alak pabalik mula sa bahay ni Zhang. Paano tayo makakasakay sa boat cruise para tamasahin ang buwan ng hindi kasama ng masasarap na alak? Oo, kamahalan. Pagkatapos, tumawag si Sui Shouyuan ng ilang personal na gwardya para lumabas at ilabas sila. Ibinalik ito ni Zhang Xiaoyu. Namimigay lang ng ilang garapon ng matapang na alak bilang regalo, naramdaman ni Jingzi na siya ay naluluji, tumingin kay Emperor An at nagtanong, kamahalan, itong pera ng alak. Bagamat ito ay isang maharlikang negosyo, si Jingzi ay hindi kailanman nakakita ng isang sentimo ng royal silver, kaya siya ay may mga walang laman na guwantes. Bay lang, hindi sumasang-ayon si Jingzi. Agad siyang pinandilatan ni Emperor An, na blackmail mo si Wuyong ng 2,000 tael ng pilak at hindi ko man lang ito hiniling sa iyo. Uminom ka ng ilang garapon ng matapang na alak mula sa iyo, ngunit gusto mo pa ring humingi sa akin ng pera. Napakamot ng ulo si Jingzi, kamahalan, mali ang pagkakaintindi ko. Noong una, gusto kong bayaran ng alak, ngunit dahil binanggit ito ng iyong kamahalan, kailangan itong ipaliwanag ng maayos ng mga karaniwang tao. Ang 2,000 tael ng pilak ay kabayaran para sa pag-agaw ng pamahalaan sa pamilya Zhang at ang pagkaantala sa paggawa ng mga espiritu. Hindi sila ninakaw. Walang pagnanakaw, normal ang pinanggalingan, at hindi ito nakapasok sa aking bulsa. Ang alak ay isang maharlikang negosyo, at ang transaksyon ay dapat na formal. Kung tatanggapin mo ito ng basta-basta, maaari mong labagin ang mga patakaran. Ngayon, ang mga karaniwang tao ang magbabayad para dito. Bukas palad na sabi ni Jingzi. Natigilan sandali si Emperor An. Ilang beses niya itong gustong ilantad, ngunit sa huli ay nagpigil. Naisip niya sa kanyang sarili na siya ay isang marangal na emperador, ngunit kailan siya nagkaroon ng mood na makipagtalo sa gayong nukulat na tao. Oo, si Jingzi sa oras na ito ay mukhang isang rogue kay Emperor An, ngunit hindi masyadong nakakainis. Sa isip lang, aasa ako sa pagsusulat ng lyrics pagdating niya sa barko, at hindi pa huli ang lahat para turuan siya ng leksyon pagpasok niya sa palasyo. Si Emperor An, na nakapagdesisyon na, ay nagwagayway ng kanyang kamay at sinabing may mapait na ngiti, hindi mo ako kailangang bayaran. Kung kumalat ang balita, iisipin ng mga tao na ang napakalaking maharlikang pamilya ay kapos sa iyong pera. Masayang ngumiti si Jingzi, tama ang iyong kamahalan. Ganoon din sa mga ordinaryong tao. Sa palagay ko, nagkatinginan ng mga tao sa paligid, iniisip na ang isa ay naglakas loob na magbigay at ang isa naman ay naglakas loob na humingi. Tanging si Zhou Xining lamang ang nakaawang ang kanyang mga labi, iniisip ang bata na humabol sa kanyang ina para sa pera noong siya ay bata, at sa huli ay binugbog at tumangging sumuko. Hindi niya maiwasang mapangiti, nandoon pa rin ang problema ng kasakiman sa pera. Ito talaga ang aking pilosopiya. Anak,
Ngunit sa pag-iisip tungkol sa Jinx at sa kanyang asawa, medyo nalulungkot ako. Dumating si Zier sa Jingzhou, okay lang ba sila kung mananatili silang mag-isa sa Pangzhou? Naisip din niya ang kanyang kasalukuyang ina, ang ina ni Zhu. Kung nandito ang kanyang ina, paano niya ito mapipilit na magpakasal? Medyo lumabo ang kanyang mga mata. Napakabilis ng dalawang gwardya at ilang sandali lang ay bumalik na sila na may dalang 10 garapon ng alak. Mabilis itong isinulat ni Jing Zi sa isang maliit na notebook sa kanyang isipan, naghahanda na humingi ng pera kay Andy mamaya. Sa oras na ito, tumayo si Emperor An at nagsimulang maghanda para sumakay sa barko. Nang lumingon si Jing Zi, napagtanto niyang nawala na ang balabal na nakatayo sa likuran niya. Agad niyang napagtanto kung bakit hiniling ni Wang Yingqiu sa lahat na magpahinga. Ito na ba ang oras para hayaan si Su Mochen na sumakay muna sa barko? Mukhang mahihirapan si Su Mochen na magpakita sa pulong ng tula ngayong gabi. Magiging boring ba siya para sa isang masiglang tao? Sa labas ng gate ng likod bahay ng Waxian Garden ay isang gawang taong pampang ng ilog. Sa oras na ito, tahimik na nakaparada sa dalampasigan ang 6 na malalaking bangka na konektado ng mga painting. Malabo ang mga ilaw sa bangka, at malabo na makikita sa bangka ang mga kabataang nakasuot ng puting Waxian Pavilion na uniforme. Hinawakan ng babae ang pipa at tumugtog ng gusheng, at ang tunog ng sutla at kawayan na orkestra na musika ay sumabay sa simoy ng hangin. Ang tunog ay nakakaantig sa tainga at nagpaparamdam sa mga tao. Maganda ba ang Kabanata 178? Unang update. Pagdating nila sa baybayin, si Sui Shouyuren ang unang sumakay sa bangka. Responsibilidad niyang suriin ang lahat ng mga bangka upang kumpirmahin ang kanilang kaligtasan. Magkasunod na sumakay sina Emperor An, Prince Edward, at Prince Xiang. Pagkatapos ay dumating si Zhou Xining at iba pang 3 hukom. Nais ni Jing Zi na sundan ng mabuti upang makapagsalita siya ng ilang salita kay Zhou Xining, ngunit bago pa siya makahakbang, isang magandang figure ang dumaan, na nagpabuga ng mabangong hangin. Pinigilan na siya ni Wang Yingqiu sa harap niya. Kahit na si Wang Yingqiu ay hindi kasing ganda ni Qingqiu, siya ay mas mahusay sa kagandahan at figure. Para kay Jing Zi, napakalaki pa rin ang kabagsikan. Master Jing, huwag kang mabalisa. Ayon sa mga patakaran, ikaw at ang ikatlong prinsipe ang huling sasakay sa barko. Hindi ko alam kung sinasadya nitong ice snob si Qi Junhuang, pero siya ang nakaayos na siya ang huling sumakay sa barko. Pareho silang na-promote ni Jing Zi, kaya natural silang nag-enjoy. Pantay na pagtrato. Okay, may-ari ng hardin. Dahil ikaw ang nakababatang kapatid ni Qingqiu, hindi ako makikipagtalo sa iyo. Inaliw ni Wang Yingqiu ang sarili. Kasabay nito, nakita niyang ibinaba niya ang kanyang ulo at bahagyang namula ang kanyang mga pisngi, at biglang nakaramdam ng kaunting saya. Wala ka bang lakas ng loob na tumingin sa akin at magsalita? Si Wang Yingqiu ay napakatangkad, kalahating ulo lamang ang mas maikli kaysa kay Jing Zi, ngunit siya ay kasalukuyang nakatayo sa hagdan patungo sa barko, isang ulo lamang ang mas mataas kaysa kay Jing Zi. Tumingin sa kanyang mga mata at magsalita, hindi gusto ni Jing Zi ang pakiramdam ng pagtingala. Ngunit itinaas pa rin niya ang kanyang ulo at tumingin ng diretso sa harapan na may mga nanlilisik na mga mata, bakit hindi ka maglakas loob? Hindi ba ito ang nakikita mo? Ngunit lumilibot ang kanyang mga mata sa paligid. Ang kanyang mga galaw ay ganap na nakikita ni Wang Yingqiu. Pagtingin ko sa ibaba, nakita ko kung ano ang tinitingnan niya. Lecture. Gusto talaga siyang pag-alitan ni Wang Yingqiu, ngunit kung isa sa alang-alang na siya ay isang mahalagang tao bago at pagkatapos niya, at siya ay nakababatang kapatid ng isang mabuting kaibigan, hindi niya talaga kayang mapahiya, kaya't matitigan lamang niya ito, kagat labi, tumalikod, at hindi pinansin muli. Nagsimulang sumakay sa barko. Kung hindi kita titignan, hindi ka kontento. Pagtingin mo, nagalit ka. Ay, babae. Maaari mong pangalanan ng isang kasinungalingan. Si Wang Yingqiu ay naglalakad sa harap, at si Jing Zi ay sumusunod sa likuran. Isa pa, may 2 hagdan sa pagitan nila, kaya gustuhin man niya ay hindi manatiling magalang ang kanyang mga mata. Oh, anong krimen? Umiling si Jing Zi at tapat itong hinangaan. Si Wang Yingqiu ay naglalakad sa harapan, ngunit palagi niyang nararamdaman ang isang pares ng balis ang mga mata na gumagala sa kanyang likuran. Ang pakiramdam na ito ay naging mas malakas at mas malakas. Bigla siyang tumayo at tumingin sa likod. At si Jing Zi ay nakamamanghang nanunood. Paano niya inaasahan na biglang hihinto si Wang Yingqiu? Bilang isang resulta, ang kanyang mukha ay tumama sa kanya nang walang kinikilingan. Sobrang lakas ng impact niya. Nadapa si Wang Yingqiu, tumakbo pasulong ng ilang hakbang, at lumapit sa deck ng barko, galit na nakatitig kay Jing Zi. Nang makitang hindi siya nagpakita ng pagsisisi o pagkapahiya, galit niyang sinabi, mukhang maganda ba ito? Okay, tingnan mo. Sa kritikal na sandali, ang kanyang bibig ay hindi sapat na malakas, at kinuha niya ang scoop ng 3 beses bago niya ito tuluyang sinabi. Gusto mo bang tingnan ulit? Kinagat ni Wang Yingqiu ang kanyang mga ngipin at mapait na sinabi. Ikanaway ni Jing Zi ang kanyang kamay at magalang na tumanggi, hindi, guro, sapat na ang nakita ko. Matapos makita ang galit ni Tu Zeng, mas mabuting huwag na lang itong makita, at ang pinakamahalaga ay nalaman niyang nandoon si Zhou Xining, na nakasakay na sa bangka.
Tumingin dito. Talagang masama para kay Zhou Xining na matuklasan ang napakaruming bahagi ng kanyang sarili bago pa man sila magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Hoy, tapos na ba kayong dalawa? Pwede ba kayong bumalik sa Waxian Garden pagkatapos maglandi? Malungkot na sigaw ni Qi Junguang na nakatayo sa likod ni Jingzi. Ang marangal na prinsipe ng Nanxi ay naging bamilya ng iba. It's really how unreasonable. Agad na namula ang mukha ni Wang Yingqiu, muli niyang pinandilatan si Jingzi, at mabilis na lumayo, tinakpan ang kanyang likod ng kanyang mga kamay ng walang pag-aalinlangan habang naglalakad, na para bang makikita ito ng mga mata ni Jingzi. Umiling si Jingzi at lumapit sa board. Ang malaking barkong ito ay binubuo ng 6 na magkakadugtong na bangka. Ang tabla ng barko ay lubos na bukas, na may kurtina sa gitna at maliwanag na mga parol sa paligid nito. May mga magagandang mesa at upuan sa ilalim, at mayroong lahat ng uri ng mga bagay sa mesa. Mga merienda sa prutas. Naupo na si Emperor An at ang iba pa, naiwan ang 2 bakanting upuan, isa sa kaliwa at isa sa kanan. May mga papel, tinta, panulat at inkstone sa mesa sa harap ng mga bakanting upuan, na dapat ay upuan nila ni Qi Junguang. May palo na nakaharang sa pagitan ng mga upuan. Hindi ko alam kung dahil ba sa natatakot akong may manggopya sa akin o dahil sa takot akong mag-away silang dalawa. Ang huli sa mga kurtina ay natural na ang screen. Hindi maipakita ni Sumo-chan ang kanyang mukha, ngunit ayaw niyang mag-isa. Sakto lang ang posisyong ito para makita ng malinaw ang lahat ng nangyari sa barko. Inutusan na ni Sui Shoyeren ang mga tao na ibuhos ang alak na ibinalik mula sa pamilya Zhang sa pitchel at punuin ito para kay Emperor An at sa iba pa. Pagkatapos ng isang baso ng matapang na alak, patuloy na kumusta si Andy, at unti-unting namumula ang kanyang mga pisngi. Nag-aalala si Jingzi na kung uminom pa siya ng ilang inumin, mawawalan siya ng malay sa panahon ng parada. Ang malaking bangka pagkatapos ay bahagyang umalis sa pampang sa gitna ng mga ilaw at sumagwan patungo sa malawak na ibabaw ng Yishui River. Ang madilim na ibabaw ng ilog ay partikular na malinaw at maliwanag. Sa malayong pampang, ang mga tao ay nagtipon-tipon na may hawak na mga parol sa kanilang mga kamay, at ang mga parol sa tabi ng pampang ay umaalingaw-ngaw sa mga parol sa bangka. Kapag ang malaking bangka ay pumasok sa ilog na nakapalibot sa lungsod, ang Mid-Autumn Poetry Festival ay unti-unting pumapasok sa climax. Ang ilog na nakapalibot sa lungsod ay 40 hanggang 50 metro lamang ang lapad, ngunit dahil ang barko ay binubuo ng 6 na bangka, ito ay napakalawak. Kapag ang barko ay dumaan, ito ay napakalapit sa pampang, at ang ingay ay maririnig sa mga tainga. Maraming iskolar na walang pagkakataong umasenso ngunit naghanda ng mga liriko at musika ng maaga ay hindi gustong malungkot. Maraming mga awit ang naimbitahan mula sa mga hawkbar sa pampang ng ilog. Napakahusay na mga lyrics ang kinakanta ng kanilang ethereal na boses sa oras na ito. Ang mga tao sa malaking bangka ay tumitikim ng alak at tinatangkilik ang musika. Pagkatapos ng mahabang panahon na pakikinig sa musika, maganda ang aking kalooban, at nagpatuloy ang palakpakan. Kaya kong sumulat ng mga bulgar na liriko at musika ng basta-basta. Ano ang dapat ipagsaya? Malamig na sumangot si Qi Junguang, pagkatapos ay tumayo, nagwisik ng tinta gamit ang kanyang panulat, at nagsimulang magsulat. Kabanata 179, kasing liwanag ng niebe, pangalawang update. Sa unang 2 laro, ganap na natalo si Qi Junguang. Sa huling larong ito, nagsusumikap ako at naghahanda para sa isang turnaround. Ang kanyang mga galaw ay kasing bilis ng dati. Ilang sandali pa ay natapos na siyang magsulat ng isang salita. Kinuha ni Wang Yingqiu ang mga awit at inalis ang salita. Si ay tinatawag ding tune si, mahaba at maiikling pangungusap, at tula. To put it bluntly, it is the lyrics filled in to match the music of the banquet. Sipay ang pangalan ng tune. Ang iba't ibang sipay ay may mga regulasyon sa kabuuang bilang ng mga salita, ang bilang ng mga pangungusap, ang bilang ng mga salita sa bawat pangungusap, at ang antas. Kaya pagkatapos kong magsulat ng tula, hindi ko na ipinakita kay Andy at sa iba para basahin ito. Sa halip, hiniling ko sa mga awit na ihanda ito at pagkatapos ay kantahin ito mamaya, at pagkatapos ay may ibang magkomento tungkol dito. Para bang hindi pa rin siya nakontento matapos magsulat ng isang kanta, patuloy na isinulat ni Qi Junguang ang pangalawang kanta ng walang tigil. Nang matapos ang kanta ay tumanggo siya ng may malaking kasiyahan at iniabot ito sa kumakanta. Pagkatapos ay sumandal siya sa gilid ng bangka, nakatingin kay Jingzi nang may pagmamalaki na para bang nanalo siya. Bilang host, bagamat hindi bigkasan ni Wang Yingqiu ang lyrics na isinulat ni Qi Junguang, nababasa pa rin niya ito bago ang iba. Nang matapos ni Qi Junguang ang pagsulat ng unang tula, sinulyapan niya ito at itinaas ang kanyang kilay, na nagpapahiwatig na ang tula ay maganda ngunit hindi sapat upang humanga sa kanya. Ngunit nang lumabas ang pangalawang tula ni Qi Junguang, bilang mahilig sa liriko, hindi na niya naitago ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Alam ni Zhou Xining na si Wang Yingqiu ay namamahala sa Waxian Garden sa loob ng maraming taon, at ang mga tula ni Zhonchang ay hindi mahuli ang kanyang mata. Ang kanyang reaksyon tulad nito ay nangangahulugan lamang na ang tula ni Qi Junguang ay lumampas sa kanyang inaasahan. Bagamat dapat siyang magtiwala sa kanyang nakababatang kapatid, ang pagmamalasakit ay haantong sa kaguluhan.
Sa oras na ito, tumingin si Zhou Xining kay Jingzi na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Nang makita ito, ang iba ay puno ng curiosity tungkol sa lyrics ni Qi Junhuang, ngunit dahil hindi pa nagsisimula si Jingzi, hindi maaaring hayaan ni Emperor An na kantahin muna ng mga awit ang lyrics, kung hindi, madali silang maakusahan ng pagdaraya. Kaya't sumulyap si Wang Yingqiu kay Jingzi at ipinaalala, Mr. Jing, kaya mo bang isulat ang lyrics? Maghintay hanggang matapos mong magsulat at ibigay ito sa aming mga awit, at pagkatapos ay kumanta ng hiwalay. Sa oras na ito, ang langit ay biglang naging madilim, at ang isang madilim na ulap ay gamulong. Ang kabilugan ng buwan ay natatakpan sa kalangitan, nagbabadya, kumikislap na maliwanag at madilim. Umiling si Jingzi, huwag kang magmadali, wala pa akong inspirasyon. Keke ito. Malamig na sumangot si Qi Junhuang at napakayabang na sinabi kay Wang Yingqiu, huwag mo siyang hintayin, hindi ako natatakot na manggopya siya. Isulat mo kung ano ang isinulat ko. Ang unang kanta, Reading the Autumn Moon, ay kinanta para pasiglahin ang lahat. Ang Reading the Autumn Moon ay isang napakakaraniwang pangalan ng Mid-Autumn Festival na pag-awit ng buwan na kanta sa mundo. Ang himig ng kantang ito ay magaan, nakapapawing pagod, at nakakaakit, at madalas itong ginagamit. Ang mga tao ang unang pagpipilian para sa pagsulat ng lyrics para sa Mid-Autumn Festival. Dahil dito, hindi madaling maging excel sa tulang ito, ngunit ito lang ang pinili ni Qi Junhuang, na masasabing isang matapang na hakbang para sa isang taong may mataas na kasanayan. Tinanong ni Wang Yingqiu si Emperor An para sa mga tagubilin, at tumanggo si Emperor An bilang pagsang-ayon. Si Qi Junhuang ay hindi man lang natatakot sa kanyang sarili, kaya ano pa ang kanyang kinatatakutan. Agad na pumunta si Wang Yingqiu upang makipag-usap sa mga awit. Sa isang sandali, ang tunog ng pipa at gusheng ay nagsimulang tumugtog sa symphony, at ang mga mananayaw na may magaan at malalakas na hakbang ay sumayaw sa paligid ng mga parol sa kurtina. Ngunit hindi sila ang bida. Ang tunog ng orkestra ay biglang huminto, at ang isang mga awit na nakasuot ng mahabang damit na sutla na kasing puti ng maliwanag na buwan ay lumabas ng maganda, ang kanyang mapupulang labi ay bahagyang bamuka, at ang kanyang boses sa pagkanta ay malambing at matamis. Taon-taon sa asul na dagat, iniisip ko kung para kanino ang ice whale. Kapag hinaipan ko ang isang piraso ng pabango ng taglagas, ang liwanag ay kasing linaw ng nyebe. Ako. Tingnan mo ang maaraw na araw at magandang gabi sa kalungkutan, at alam kong malungkot silang lahat. Tanging anino na lang ngayon, karapat-dapat itong harapin, ang maliwanag na buwan noong unang panahon. Ang boses ng mga awit ay nagpapakita ng tamad na kalungkutan, at ang kakaibang himig ng Reading the Autumn Moon ay umaakma sa mapanglo na kalooban ng tulang ito, at mayroon itong kakaibang lasa. Maganda ang tula na ito, ngunit ito ay hindi gaanong kahanga-hanga kaysa sa mga tula ng Tagsibol, at mga tula ng Qingqiu na isinulat ni Jingzi noon. Marahil ito ang dahilan kung bakit napataas lang ng kilay si Wang Yingqiu. Sa makatuwid, nakahinga ng maluwag si Zhou Xining, ngunit naisip na ang huling salita ay tama. Muling nagsalubong ang kanyang mga kilay. Ang mga awit ay tumingala sa langit, pinaikot-ikot ang snow white silk satin sa kanyang kamay, at pagkatapos ay nagsalita muli. Sa daraanan ng bulaklak, naglalaro ng tagwan, minsan kong ginawa ang mga dahon ng sikumoro. Naaalala mo ba ang maliit na ventilador na ginamit upang palamig at painitin ito ng ilang beses? Tanging natapos, puno ng lahat ng uri ng damdamin, laging walang hangganan at walang kaugnayan. Ang Purple Jade ay walang awa, at ang malamig na gabi ay pumutok dito. Ang kanta ay natapos, at ang bangka ay tahimik, na tila tahimik sa kapaligiran ng taglagas na mga pag-iisip na binalangkas ng salitang ito. Nakita ito ni Qi Junhuang at tumanggo ng may pagmamalaki. Tumingin muli kay Jingzi, mukha pa rin siyang tulala, nakatingala sa mga umiikot na madilim na ulap sa kalangitan. Sa oras na ito, dumating ang malaking barko sa kalye sa ilalim ng pader ng imperial na lungsod. Ang kalyeng ito sa tabi ng ilog ang pinakamaliwanag na perla sa buong lungsod ng Jingzhou. Ang kalsada ay puno ng mga katanji tanging parol. Hindi mabilang na mga tao at iskolar ang nagtipon dito upang makinig sa pag-awit ng mga awit at pag-usapan ito. Narinig ko na Mr. A. Kun. Ano Mr. A. Kun? Yun lang ang pen name niya. Ang totoong pangalan niya ay Jingzi. Pumunta lang ako sa Waxian Garden para sumali sa poetry meeting at narinig ko na lang. Narinig ko na may ibang tao na pupunta kay Jingzi na tinatawag na A. Kun, ang talentadong lalaki na kakasali pa lang sa pulong ng tula ay buong pagmamalaki na nagtama. Well, this is Mr. Jing. Nabalitaan ko na medyo talented siya sa tula. Parehong mahuhusay ang dalawang tula na ginawa niya. Napakahusay din ng tula na ito. Dapat siya ang sumulat. Oo, napakaganda. Dapat kay Mr. Jing ang lyrics. Karamihan sa mga taong nagsalita at umalangaw sa mga tula ay mga ordinaryong tao na hindi malalim ang pag-aaral ng tula. Hanggat nakakaakit at masarap sa pandinig ang lyrics at musika, akala nila ay maganda ang lyrics. Bukod dito, alam nilang lahat na ang kompetisyon sa pagitan ni Jingzi at ng ikatlong prinsipe ng Nanqi ay may kinalaman sa karangalan ni Anguo at sa pagpapakasal ni Prinsesa Mo Chen, kaya natural na sinuportahan nila siya.
Kung siya ay nagsulat ng isang mahusay na tula, akala nila ito ay sinulat ni Jingzi. Ang talentadong lalaki na lumahok sa pulong ng tula sa malapit ay ninisyon ito, bagaman ang tulang ito ay maganda, ito ay malayo sa mga tula ng tubig sa bukal ni Jinggongzi at mga tula ng Chinkyo. Ito ay tiyak na isinulat ng ikatlong prinsipe ng Southern Shi. Walang pakialam ang mga karaniwang tao at patuloy na pinupuri si Jingzi. Kumakaway ng watawat at sumisigaw, malakas ang boses. Hindi malinaw na marinig ng mga tao sa bangka ang pinag-uusapan ng mga tao sa dalampasigan, ngunit naririnig pa rin nila ang mga hiyawan at hiyawan. Hindi alam ni Qi Junguang na napakaraming tao ang napagkamalan na ang kanyang tula ay si Jingzi, ngunit laking gulat niya nang marinig niya ang napakaraming tagay. Hampasin habang mainit ang plancha, at para kay Jingzi. Lumingon siya at muling tumingin, only to see that he was still looking up in a dull manner. Ngumisi si Qi Junguang. Hay, kahit anong gawin niya. Kapag lumabas na ang pangalawang lyrics ko, siguradong mas madaming taga-cheers at approval ng mga tao. Sa ilalim ng presyon, mahirap sabihin kung maaari siyang sumulat ng isa pang lyrics. Kaya, sinabi niya kay Wang Yingqiu, kantahin din ang pangalawang taludtod ng aking kanta. Tumingin si Wang Yingqiu kay Jingzi. Bagamat nakakainis ang mga kinikilos niya sa kanya ngayon, siya ang nakababatang kapatid ni Qingqiu at ang kanyang asawa. Sa pakikipaglaban para kay Angguo, pampubliko man o pribado, ayaw niyang makita itong nabigo. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat bang maghintay ang ikatlong prinsipe? Pagkatapos ng lahat, si Mr. Jing ay hindi pa nagsisimulang magsulat. Oh, kung hindi niya ito may sulat sa isang araw, kailangan ko pa siyang hintayin sa isang araw. Ang pares ng mga bastos na ito. Habang si Qi Junguang, na nakasaksi sa kanilang dalawa ay, naglalandi, ng kanyang sariling mga mata, malamang na naramdaman niya na tinutulungan ni Wang Yingqiu si Jingzi na magsalita para sa personal na mga kadahilanan, at ang kanyang kumpiyansa ay lalong lumakas. Kabanata 180 binasa ng ulap ang mga bulaklak at binasa ng ulan ang mga bulaklak na pula, ikatlong update. Medyo nahiya si Wang Yingqiu, kaya tumingin siya kay Emperor An. Napakakomplikado din ang mood ni Emperor An. Ang mas malakas at mas kumpiyansa na ipinakita ni Qi Junguang, mas nag-aalala siya. Ano ang ibig sabihin na naglakas loob siyang sumigaw ng ganito kahit na alam niyang may kakayahan si Jingzi na magsulat ng mga tula sa tubig ng bukal? Ito ay nagpapakita na ang kanyang pangalawang tula ay hindi mas masahol pa kaysa sa isang spring water tula. Tumingin siya kay Jingzi, gustong makipag-usap sa kanya gamit ang kanyang mga mata at tanungin siya kung may pagkakataon ba siyang manalo, ngunit ang lalaking ito ay tumangala sa langit na parang tulala at hindi siya pinansin. Nagalit ako, pero kailangan kong magdesisyon. Tama si Qi Junguang. Hindi siya mapaghintay. Sa huli, si Qi Junguang ay walang pagpipilian kundi ang tumango. Naunawaan ni Wang Yingqiu at agad na inutusan ang mga awit. Sa malaking bangka, na saglit lang natahimik, muling nagsimula ang tunog ng orkestra na musika. Alam din ng karamihan sa dalampasigan na parating na ang ikalawang taludtod, at tumahimik silang lahat, naghihintay na kumanta ang mga awit. Ang taglagas ay nasa langit sa Immortal Garden. Ang mga tao ay nakadarama ng parehong kalungkutan, at ang mga immortal ay nakadarama din ng parehong kalungkutan. Sumakay ako ng bangka habang lasing at hinahangaan ang mga palumpong ng buwan. Ang mga ulap ay basa at ang mga bulaklak ay pula, at ang ulan ay basa at ang mga bulaklak ay pula. Gusto mong sumakay sa hangin para tanungin ang langit para sa kiyong, ngunit ang daan ay mahirap lampasan, at ang sulat ay mahirap ding lampasan. Ang lahat ng tao sa bahay ay kumanta ng kanta ng mahinahon, at ang kanta ay mahinahon. Kasunod ng malamyos at malungkot na tunog ng pipa, ang ethereal na boses ng mga awit ay umawit ng mga salita. Ang word card ng tula na ito ay tinatawag na Huayuling, na medyo pangkaraniwan din na word card, ngunit hindi maraming tao ang sumusulat nito tuwing weekdays. Dahil ang format ng tulang ito ay kapareho ng ritmikong tula, nangangailangan ito ng matinding tula, at bawat pangungusap ay dapat may huling tula sa dulo. Mahirap itong isulat, at kung nais mong isulat ito ng napakahusay, mas mahirap ito. Ngunit ginawa ito ni Qi Junguang. Matapos marinig ito, si Emperor An ay natahimik ng mahabang panahon. Sa mahigpit na pagsasalita, ang tulang ito ay hindi masasabing nakikipagkompetensya sa mga tula ng tubig sa bukal, ngunit sa mahabang ilog ng mga tula sa Mid-Autumn, mahirap makahanap ng isa pang tula na higit pa rito. Ang bawat isa sa malaking barko ay may kanya-kanyang iniisip, at iba-iba ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Si Jingzi lamang ang bahagyang pumulupot sa kanyang mga labi pagkatapos marinig ito. Yun lang. Nang makarating ang tulang ito sa pampang, masigasig ang tugon. Bagamat walang kakayahang makatikim ang mga ordinaryong tao, masasabi pa rin nila kung aling mga liriko at musika ang mas maganda at mas kaakit-akit. Kaya't sa sandaling lumabas ang salitang ito, muli itong pinuri. Wow, napakahusay ng pagkakasulat ng salitang ito. Ang mga tao ay may parehong kalungkutan, at ang mga immortal ay may parehong kalungkutan. Ang mga ulap ay basa at ang mga bulaklak ay pula, at ang ulan ay basa at ang mga bulaklak ay pula. Napakagandang salita ay tiyak na isinulat ni Mr. Jing. Naramdaman ng talentadong lalaki sa tabi niya na parang pamilyar ang boses.
Ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin, at nalaman na ang nagsasalita ay ang tiyahin na nakakakilala lang kay Jingzi sa nakaraang kanta, at medyo hindi makapagsalita. Well, di ba sinabi mo lang na ang huling tula ay isinulat ni Mr. Jing? Mas maganda ang isang ito kaysa sa huli, syempre sinulat ni Mr. Jing. Kung gayon kung may ibang kanta mamaya na mas mahusay kaysa sa isang ito. Tapos ang sumunod na tula ay sinulat ni Mr. Jing. Hindi. Dagdag pa ni Auntie, napakaganda ng tula na ito, walang mas magaling na tula dito. Ito si Jing. Isinulat ng Young Master. Tingnan mo, ang mga komento ng mga karaniwang tao ay napakasimple, hindi mapagpanggap, at hindi makatwiran. Nang matapos magsalita ang tiyahin, nang makitang tahimik ang talentadong lalaki, nagtanong siya, isa ka ring scholar, kaya ano? Pag-usapan natin kung maganda ba ang tulang ito o hindi. Sa kritikal na sandali, depende pa rin ito sa mga mambabasang tulad ko. Inayos ng talentadong lalaki ang kanyang damit at seryosong sinabi, ang tulang ito ay talagang napakagandang basahin. Hoy, ano bang inaasahan kong sasabihin? Ito pala ay walang pinagkaiba sa sinabi ko sa iyo. Sok, okay lang. Sa mga scholar naman, halos kapareho ko sila. Pagkasabi niyo na tumakbo ang tiyahin pasulong kasama ang isang grupo ng mga taong humahabol sa malaking barko, na iwan ang talentadong lalaki na nakatayong mag-isa at magulo sa dalampasigan. Ako, hindi ko pa nasisimulan ang pagsusuri, okay. Pagtingin ko sa pag-urong ng tiyahin ay parang naiiyak ako pero walang luha. Sa sandaling lumabas ang kantang ito, Flower Moon Order, talagang napush to the climax ang poetry meeting ngayong gabi. Ang pinagkaiba sa unang tula ay karamihan sa mga taong nagyaya at sumisigaw sa unang tula ay mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ang mga mambabasa na aktwal na nagbasa ng mga tula ng tubig, o dumalo lamang sa isang pulong ng tula at nakita ang lakas ni Jingzi ay hindi iniisip na ito ay tula ni Jingzi. Level, kaunti lang ang tagay. Pero iba ang pangalawang kanta. Ang tulang ito ay nagpangarap sa kanila ng mga tula ng Tagsibol at mga tula ng Chinkyo. Mahirap isipin ng anumang iba pang tula na naglalarawan sa Mid-Autumn Flowers at Moon na maihahambing dito. Marahil, ito ang lakas ng pinaka-talented na lalaki ni Angguo. Kaya't sa sandaling lumabas ang ikalawang tula, ang mga scholar sa lungsod ng Jingzhou ay sumama na rin sa sumisigaw na hukbo, at sa isang iglap, ang mga salita ng papuri para sa Hoyuling ay sunod-sunod na narinig sa magkabilang panig ng ilog. Tumayo si Chi Junwang, lumakad papunta sa gilid ng kama, itinaas ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo, na parang tinatamasa ang paghanga ng lahat. Sa pagbabalik tanaw sa medyo madilim na mga mukha ni Andy at ng iba pa, hindi niya maiwasang mapangiti at sinabing, ang pinakamaganda sa tawa ay ang tumatawa sa dulo. Hindi niya pinansin si Jingzi at sinabi kay Zhou Xining, Zhou Shiren, pakiusap makinig ka. Ang pagpalakpak ba ng mga tao sa Jingzhou ay nagpapatunay na nanalo ang haring ito. Sumimangot si Zhou Xining, hindi pa nasusulat ni Master Jing ang lyrics, bakit nag-aalala ang ikatlong prinsipe? Ang tono ay malamig at naiinip, na nagpagalit kay Chi Junwang. Injured, bakit napakaamo mo sa taong nagngangalang Jing at walang pakialam sa akin? Ang aking mga salita ay malinaw na hindi mas masahol pa kaysa sa kanya. Sa oras na ito, pumunta si Wang Yingqiu sa gilid ni Jingzi na natulala. Lalong nagagalit ito habang nakatingin sa kanya. Hindi pa niya magawang magalit, kaya't napangiti na lamang siya at bamulong, anong ginagawa mo? Saan napunta sa akin ang enerhiyang iyon? Ngayon lang. Hindi mo ba narinig na pinagtatawanan ka ng mga tao? Napakatapang mo noong tinutokso mo siya, ngunit ngayon ay nahihiya ka, na ikinahamak at nagagalit ni Wang Yingqiu. Nang matapos akong magsalita, biglang umihip ang ihip ng hangin mula sa langit, na naging sanhi ng pagkislot ng damit ng dilag, at ang mga madilim na ulap ay nagkalat, na nagpapakita ng kabilugan ng buwan. Ipinalakpak ni Jingzi ang kanyang mga kamay at sumigaw, oo. Damn it, the moon was finally revealed to me. Madali bang magpanggap? Nang marinig ito ni Emperor An at ng iba pa, tuwang-tuwa sila. Bagamat matagal na, sa wakas ay narito na. Natahimik din ang pusong hindi mapakali. May umiinom, may nakinig ng kanta, at may nag-enjoy sa pagsasayaw. Hinintay lang nilang matapos ni Jingzi ang pagsusulat ng lyrics at pagkatapos ay pahalagahan ang mga ito. Ang katulong na naghihintay sa gilid ay abala sa pag-aaral ng tinta at pagsusulat, naghihintay kay Jingzi na basahin ang tula, at pagkatapos ay isinulat ito ni Juan at ipinadala ito sa likod upang maghanda sa pagtugtog at pag-awit mamaya. Ngunit tiningnan ni Jingzi ang natuyong figure ng dalaga mula ulo hanggang ibaba at umiling, hindi mo magagawa. Namula agad ang mukha ng dalaga, hindi mo pa nasusubukan, paano mo malalaman na hindi ko kaya? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang babae na nakakita ng malaking mundo sa Wakshan at ang kanyang mga ideya ay talagang malakas at matapang. Hindi alam ni Jingzi kung ano ang iniisip ng dalaga, ngunit kumaway siya kay Wang Yingqiu sa tabi niya, guro ng hardin, halika at sumulat. Si Wang Yingqiu ay mukhang nalilito, ngunit kumaway pa rin sa kasambahay, hinihiling sa kanya na bumaba sa pwesto at pumalit sa kanya. Habang hawak ang panulat, nagtataka siyang nagtanong, bakit gusto mong magsulat ako? Tumangala si Jingzi sa langit dahil sa buwan ngayon.
Magtatanong pa sana si Wang Yingqiu, nang makita niyang hinawakan siya ni Jingzi na may masamang intensyon. Sinulyapan niya ito, katulad mo, malaki at bilog. Malaki at bilog. Si Wang Yingqiu ay nalilito pa rin, at biglang may naisip, ang kanyang mukha ay namula at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa galit. Anong bastos? Pagtatapos ng kabanata. For more updates, click on the notification bell.